mga master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 991-1000. Kabanata 991 ito ang lihim na hindi kailanman naisip ni Julius Reed na magiging napakakomplikado ng mga bagay. Sa kabutihang palad, walang problema si Keller Radcliffe. Sa 3 taong paninirahan niya sa pamilya Radcliffe, wala siyang napansing kakaiba sa angkan. Hanggang ngayon, nang inilatag sa kanya ang ulat ng ulat. Nasa harap mismo ng kanyang mga mata ang mga katotohanang walang kabuluhan. Noon lamang tinanggap ni Julius Reed ang katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan. Nang magpakasal siya sa Radcliffe family, naayos na ang lahat. Isang kaayusan na may lihim na motibo. Panginoon, ano ang balak mong gawin? Nakangiting lumapit ang Red Widow kay Julius Reed, ang puntod naman ni Madam Radcliffe, hinukay ko na, at wala nang laman. Wala pang libing doon, kahit isang urn. Imbestigahan mo pa. Kailangan nating makarating sa ilalim nito. Kinuyam ni Julius Reed ang ulat sa kanyang kanang kamay, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang kalangitan sa gabi. 4 na taon na ang nakalipas, ang kanyang amnesia ay naging mas nakakalito kaysa dati. Huminga siya ng malalim, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Ayos ka lang ba? Tanong ng Red Widow na may bakas ng pag-aalala. Sa Gonzales City, maraming puwersa ang naglalaro. Dapat kang mag-ingat. Alam ko. Tumanggo si Julius Reed, ibinalik ang ulat sa Red Widow. Kailangan nating maghukay ng malalim, alisan ng takip ang lahat tungkol sa mga ninuno ng Radcliffe. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Kinuha ng Red Widow ang ulat at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahinang sinabi, ingatan mo ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita, nawala siya sa gabi nang dumating siya. Sa madilim na gabi, si Julius Reed ay nakatayong mag-isa sa ilalim ng sira-sirang lumang gusali, na tila lubhang malungkot. Nakatayo siya habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nakatitig sa langit. Ang poster na ito, pinananatili niya ng buong kalahating oras. Pagkalipas ng kalahating oras, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Aaron Jackson, mag-isip ng paraan para makuha ang mga lugar sa The North Sea kung saan nanatili ang mga pangunahing individual sa pandinig ng Thunder Peak Hall. Kailangan ko ng kaguluhan, dahil sa kaguluhan lang magkakaroon ng pagkakataon. Naiintindihan. Sa kabilang dulo ng telepono, desidido ang sagot ni Aaron Jackson. Napagkakamalan siyang sinom Martin ng iba at hindi nababantayan. Sa pamamagitan ng mga obserbasyon sa mga araw na ito, natukoy na ni Aaron Jackson kung sino ang mula sa The North Sea. Mabilis siyang gumawa ng listahan at ibinigay ito kay Orren Beaumont. Sa Thunder Peak Hall, si Orren Beaumont lang ang may mga kontak. Ngunit ang ilang mga tao, hindi maisip ni Aaron Jackson. Kailangan niyang hulihin ang Young Master o isa sa mga pinagkakatiwalaang empleyado ng Young Master. Sa sandaling iyon, sa gitna ng Gonzales City Hospital, si Burl Radcliffe ay nakahiga sa kama ng ospital, kasama si Knox Ridge na nakaluhod sa gilid ng kama, ang kanyang binti ay nakabalot sa mga benda. Ang kanyang mukha ay maputla, na nagpapahiwatig na siya ay hindi nakaligtas sa takot. Umupo si Keller Radcliffe sa tabi ng Burl Radcliffe, kasama si Cosmo na nakatayo sa pintuan. Ang mga gwardya na naalis kanina ay tinipon at kinuha ng mga tapat na tauhan ni Aaron Jackson. Ang mga tao sa koridor ay napalitan na lahat. Young Master, alam kong si Keller Radcliffe ang may hawak ng sikreto ng Divine Dragon Tripod. At saka, may clue. Nakatayo sa tabi ng kama, tinawag ni Aaron Jackson ang misteryosong numero. Si Julius Reed ay nakatagpo ng isang kaaway at madalas na nakikipag-usap kay Keller Radcliffe mula nang dumating sa ospital. Dapat ba tayong kumilos? Hindi pwede. Malungkot ang boses sa telepono ngunit may bahid ng pananabik, hindi natin dapat gulatin ang ahas. Maghintay sa ospital, magpapadala ako kaagad ng isang tao para tingnan kung may makukuha tayong mahalagang bagay. Hihintayin kita. Pagkatapos ibaba ang tawag,
Tumango si Aaron Jackson kay Cosmo, may darating, at tayo. Gagawin namin ang brutal na interogasyon para makuha ang listahan ng mga tao mula sa The North Sea. Hanggat mayroon sila, palagi silang magiging tinak sa ating panig. Habang nagsasalita si Cosmo, ang kanyang boses ay puno ng hangarin na pumatay. Sa mundo, maaaring kilala siya bilang Empress of Martial Arts, ngunit ang kanyang puso ay palaging nagtataglay ng matinding paggalang sa kanyang amo. Kung hindi niya isinasantabi ang lahat ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan para maging isang personal na bodyguard. Makalipas ang kalahating oras, dumating sa ward ang isang lalaki na may 4 na empleyado, mukhang pagod na sa paglalakbay. Pagpasok niya ay halatang nagulat siya. Nasaan sila? Tumingin ang lalaki kay Cosmo at naramdaman niyang may kakaiba. Hindi ba dapat nakatayo dito ang dapat na nakabalat kayo bilang isang nurse? Gayunpaman, bakit ito ay isang tao na hindi niya nakilala? N-Omicron 0, si Omicron. Miss Radcliffe. Gayunpaman, agad niyang nilinggan si Kella Radcliffe na nakangiti. Sino ka? Nagkunwaring pagkalito si Kella Radcliffe, parang hindi kita kilala. Hello, friends tayo ni Mr. Tambo. He is in some trouble now and asked you to come protect you, magalang na sagot ng lalaki sabay ngiti. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Mr. Si Jackson at ang tatay mo. Nakipagsabuatan na siya kay Aaron Jackson para magpanggap na kaibigan siya ni Julius Reed, umaasang may makukuhang impormasyon mula sa mga labi ni Kella Radcliffe. Talaga, sila Mr. Reed's most private bodyguards, sabi ni Aaron Jackson. Sa panahon ng aking sakit, lubos akong umasa sa kanilang proteksyon. Tumango si Burl Radcliffe bilang pagsang-ayon. Pero bakit hindi ko pa sila nakita? Pinalaki ni Kella Radcliffe ang grupo. Anong uri ng mga kaibigan mo kay Julius Reed? Best friends. Lagi naming pinoprotektahan si Mr. Tambo mula sa mga anino, hindi kailanman inilalantad ang ating mga sarili. Kung hindi dahil sa malaking panganib na ito, hindi na sana tayo makakalabas. Habang nagsasalita siya, bahagyang kumunot ang noo ng lalaki, puno ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung si Mr. Si Reed ay makakatakas ng hindi nasaktan. Anong uri ng panganib? Nakipagtulungan si Kella Radcliffe at nagtanong, seryoso ba ito? Sobrang seryoso. Huminga ng malalim ang lalaki at seryosong nagsalita, dahil dito kami naparito para protektahan ka ng personal. Si Mr. Ang eksaktong mga salita ni Reed ay, sakaling mapatay siya sa kasamaang palad, umaasa siyang kukunin mo ang kanyang sikreto at tumakas sa malayo, hindi na sasabihin sa ibang kaluluwa. Okay, naiintindihan ko. Tumango si Kella Radcliffe. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang silid. Ding-ling-ling. Maya-maya lang ay tumunog ang phone ng lalaki. Inactivate niya ang speaker. Ang bawat isa ay nagtakip ng kanilang mga tainga, nakikinig ng mabuti. Nasa kamay ko si Julius Reed. Kung ayaw mong mamatay siya, ibigay mo ang Divine Dragon Tripod at ang mga lihim nito. Hindi ka pani-paniwalang malalim ang boses sa kabilang dulo. Ikaw, nahuli mo si Mr. Tambo. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng lalaki, at galit na galit siyang umungal, bitawan mo siya kaagad, o kahit sa kamatayan, papatayin kita. Habang nagsasalita siya, namumula ang mga mata ng lalaki, at ang kanyang mga kasamahan sa likuran niya ay masyadong naguguluhan na kumilos. Bawat mukha ay may ekspresyon ng pagkaapurahan. Ganun ba? Pagkatapos ay maaari ka ring tumingin. Kung hindi ko makuha ang sikreto sa loob ng 1 minuto, humanda ka sa pagkolekta ng bangkay. Isang sigaw ng paghihirap ang dumating sa telepono. Pinapahirapan ko siya unti-unti. Miss Radcliffe, iligtas mo si Mr. Tambo. Pumalakpak. Lumuhad ang ilang tao sa harap ni Kella Radcliffe, puno ng pagmamakaawa ang kanilang mga mata. Hindi napigilan ni Kella Radcliffe ang mapangiti sa loob. Kailangan niyang aminin, ang mga taong ito ay tunay na bihasang aktor. At ang sigaw na iyon, parang si Julius Reed. Kung hindi siya naunahan, baka maniwala siya na totoo ito sa kanyang pagkataranta. Tatawagan ko si Brother Davenport. Nang hindi na hinintay na kumilos si Kella Radcliffe, kinuha ng lalaki ang telepono ng isang kasamahan at nag-dial ng numero. Oo naman, nagsimulang tumunog ang isa pang telepono sa kwarto.
Click. Nawala ang telepono sa kamay ng lalaki, nanlaki ang mga mata sa gulat. May natitira ka pang kalahating minuto. Muling bumungad ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Fine, sasabihin ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Keller Radcliffe. Sa sandaling magsalita siya, nanlaki ang mga mata ng lahat, ang kanilang mga tainga ay pilit na nakakarinag. Ngunit si Julius Reed ay may namamatay na hiling, mas pinipili ang kamatayan kaysa pagkakanulo. Si Keller Radcliffe ay nagsalita ng may determinasyon, kung mamatay si Julius Reed, sasamahan ko siya. Pagkatapos kong sabihin sa iyo ang sikreto, tandaan mong ipaghiganti tayong dalawa. Pagkasabi noon ay hinagaw niya ang telepono. At ibinaba ang tawag. Ang mga tao sa silid ay may pag-asa sa kanilang mga mata. Rest assured, talagang ipaghihiganti natin si Mr. Tambo, sabi ng lalaki na tuwang-tuwa na sumisigaw. Napakagaling. Itinapat ni Cosmo ang kanyang palad at walang pakialam na sinabi, tingnan mo, ito ang sikreto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 972, ang listahan, ano? Whoosh! Bago pa makapag-react ang mga lalaki. Ang mga pilak na karayom ay pinaputok ng paputok. Bukod sa leadman, lahat ng iba ay nahulog sa lupa. Nakakamatay sa kontak. Matapos ang maikling pagkatulala, inilagay ng leadman ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Swish! Isang nakatagong kahon ng armas ang nag-click. Pinindot ni Aaron Jackson ang gatilyo, tinusok ang kanang braso ng lalaki. Ah, ikaw! Nangangagig ang mga ngipin sa sakit, napako ang tingin ng lalaki kay Aaron Jackson. Ano ka? Napasquat si Aaron Jackson, marahang tinapik ang pisngi ng lalaki, huwag mo na akong kilalanin. Sampal. Pagkatapos magsalita, isang malakas na sampal ang ginawa niya. Maglakas loob ka sa akin, talagang mayroon kang lakas ng loob ng isang oso at ang puso ng isang panther. Hindi ikaw si Noam Martin. Ang mukha ng lalaki ay mapatla na parang multo, ang kaliwang kamay niya ay nakadiin sa kanang braso, patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang mga daliri. Marahas niyang sinabi, "You dare hit me, I'll make you regret it." Talaga. Ngumiti si Aaron Jackson at winagaway ang kanyang kamay nang umupo si Burl Radcliffe mula sa kama sa likuran niya. Ikaw. Tinitigan ng leadman si Burl Radcliffe, nakasimangot ng malalim. Paano ako? Si Burl Radcliffe ay tumingkayad, lumapit sa harap ng lalaki. Bakas sa mga mata niya ang galit. Siya ay isang disente at tapat na tao. Kadalasan, kapag nahaharap siya sa problema, pipiliin niyang panatilihin ang kapayapaan. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay hinawakan ang kanyang ilalim na linya, ang kanyang anak na babae. Galit na galit si Burl Radcliffe. Pumulot siya ng fruit knife, nanginginig habang hawak niya ito sa harap ng lalaki. Matapos huminga ng malalim, sumigaw siya, saksak. Bumaon ang kutsilyo sa balikat ng lalaki. Sakit. Ang lalaki ay dumobol sa paghihirap, ang kanyang mga tampok ay napilipit. Ikaw. Mamamatay kayong lahat, hindi ka pakakawalan ng iyong master. Nagalit siya, ngunit medyo natatakot din, at mas nagulat. Bakit parehong nalantad sina Aaron Jackson at Burl Radcliffe? At kakababa pa lang ni Julius Reed sa eroplano. Ito ang gawa ng pakana ni Elder Victor. Ang mga mamahaling maskara na ginawa sa malaking halaga ay hindi pa nagsisilbi sa kanilang layunin. At ngayon sila ay walang silbi. Isang mahusay na nilalaro na laro, na wala sa isang kahabag-habag na paraan. Lumabi ka. Lumapit si Cosmo na may dalang punyal, papalapit sa lalaki. At mataktikang umatras sina Aaron Jackson at Burl Radcliffe. Kaawa-awa kang babae, hintayin mo ang iyong kamatayan. Pinandilatan ng lalaki si Cosmo, nagmumura ng masama. Sa isang galaw lang, ang kanyang mga tauhan ay patay na, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong abutin ang kanyang nakatagong kahon ng sandata. Tapos ka na. Tumayo si Aaron Jackson, puno ng awa. Sa mundong ito, iisa lang ang lalaki na naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon, ngunit sa kasamaang palad, ang lalaking iyon ay hindi ikaw. Alam na alam niya ang mainit na ugali at kakilakilabot na kakayahan ni Cosmo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng simpatiya sa lalaking nasa harapan niya. Napakagaling. Ang lakas ng loob mo, lalaki talaga. Tumango si Cosmo, at nag-thumbs up, sana hayaan mo akong sabihin iyon muli mamaya.
Tumayo siya, malamig na sinabi, lumabas ka, natatakot ako na baka masyadong kakilakilabot ang eksena, baka matakot ka. Naiintindihan mo, maglaan ng oras. Naramdaman ni Aaron Jackson ang lamig sa kanyang gulugod, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaloy sa bulsa ng kanyang pantalon patungo sa kanyang korona. Mabilis niyang dinala si Kela Radcliffe at ang pamilya nito sa koridor at mariing isinara ang pinto. Pagkaalis pa lang nila ay napuno na ng nakakakilabot na mga alulong ng lalaki ang mga tenga ni Aaron Jackson. Ang babaeng ito, bumantong hininga siya at kinuha ang earphones sa bulsa. Noong una ay gustong makinig ng musika, nagulat siya na walang kahit isang kanta sa kanyang telepono. Ngunit ang walang humpay na pag-iyak ay sobrang nakakapanghinayang. Bagaman hindi siya bihasa sa gayong mga bagay, na nasaksihan at nagawa ang kanyang bahagi. Ang antas na ito ng hindi makataong kalupitan ay hindi narinig para sa kanya. Matinding sakit, sa kabutihang palad, natuklasan niya na ang mirrored app sa kanyang telepono ay may tampok na audiobook. Agad niyang binuksan ang aklat ng mga lalaki na may pinakamataas na ranggo, The Dragon Lord's Comeback, at nagsimulang makinig. Sa paglalahad ng kwento, mabilis siyang naabsorb ng mahigpit na balangkas, kaya't nakalimutan niya sa sick room, isang malaimpyernong interogasyon ang nagaganap. Gusto ko ang mga lalaking may lakas ng loob na tulad mo. Naka-crossleg si Cosmo sa sahig, nakatingin sa nanginginig na lalaki sa harapan niya. Ang dugo ay nasa lahat ng dako. Ang mga litid ng lalaki sa kanyang mga kamay at paa ay lahat ay pinutol, na nagpapahirap sa paggalaw. Sabihin mo sa akin, mas matigas ba ang iyong mga buto o kutsilyo ng babaeng ito? Saksak. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang kutsilyo. Markang paywa. Klang. Sa gitna ng sigaw ng lalaki. Inihagis niya ang isang nikap sa sahig. Sa harap mismo ng lalaki. Binasag ng buto na basa ng dugo ang huling linya ng depensa ng lalaki. Pangalan. Marahang kinaladkad ni Cosmo ang talam sa lupa. Ang tunog ng pag-scrape ay tumama sa takot sa lalaki, na nagpatalsik sa kanya ng malamig na pawis. Si Mr. Pendleton. Habang nagsasalita si Mr. Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Pendleton sa talam ni Cosmo. Patuloy na tumutulo ang pawis na kasing laki ng butil sa kanyang noo. Siyempre, isang tao mula sa The North Sea, kahit na ang mga pangalan ay naglalaman ng mga nilalang sa dagat. Malamig na sumagot si Cosmo at nagpatuloy, give me the list of key figures from the North Sea you know. Miss 1, at huhukayan ko ang isa sa iyong mga buto. Mayroong daan-daang mga buto sa katawan ng tao, kaya maglaan ng oras. May oras ako, at kayang-kaya kong maglaro. Matapos ang kanyang pagbabanta, itinuro niya ang sahig, nasa ospital tayo, kita mo. Napakahirap para sa iyo na mamatay dito. Si Mr. Nanginginig ang katawan ni Pendleton, nagpupumiglas ng husto sa loob. How about this? I promise not to kill you, at pwede ka pang bumalik. Pero alam mo ang ibig sabihin nito, ipagkanulo mo ang North Sea para pagsilbihan ako. Sabi ni Cosmo, at sa isang iglap ng kanyang malamig na talam euro. Clatter. Isa sa Mr. Bumagsak ang mga daliri ni Pendleton sa sahig. Siguro narinig mo na ang pangalan ko, Empress Cosmo. Ikaw ay, ang Empress. Nang marinig ang pangalan, si Mr. Nanlaki ang mga mata ni Pendleton, hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Si Empress Cosmo ay kilala sa martial arts world. Kahit na siya ay medyo hindi gaanong kilala kumpara sa mga dakilang sekta at angkan. Ngunit sa mga taong ito ng martial world, siya ay isang bangungot. Ang kalupitan ng kanyang mga pamamaraan ay simpleng pagpapataas ng buhok. Eksakto. Tingnan mong mabuti ang pilak na karayom na iyon. Sino pa sa mundo ang maaaring maglunsad nito ng may katumpakan? Pagkasabi nito, ibinulong ni Cosmo sa sarili, maliban sa aking Panginoon. Gulp. Si Mr. Napalunok ng laway si Pendleton. Ang kanyang psikolohikal na pagtatanggol ay ganap na nawasak. Alam niya na siya ay nasa isang kakilakilabot na oras, ngunit hindi siya mamamatay. Kakausapin ko. Matapos huminga ng malalim, si Mr. Nakabuka ang bibig ni Pendleton. Wala siyang choice. Sa lahat ng mga pagpipilian, ang kamatayan ay hindi isa. Makalipas ang 10 minuto, si Cosmo, na may hawak na listahang may bahid ng dugo, ay pumasok sa koridor.
Ang alyansa ng North Sea ay higit na kakilakilabot kaysa sa iyong iniisip. Sa Gonzales City lamang, mayroong 100 tao. At kabilang sa kanila, mayroong isang Grandmaster. Kung gagawa siya ng hakbang, hinding-hindi ako makatiis. Kasama ba sa listahan ang impormasyon tungkol sa Elder o Young Master? Kinuha ni Aaron Jackson ang listahan, halatang gulat na gulat. Pati yung mga nagwawalis sa Central Hospital ay galing sa the North Sea. Mga paliparan, daungan, mga istasyon ng bus. Lahat sila nakalusot. ONG Omicron, S Omicron. Walang lugar na hindi nagalaw. Ipapasa ko ang listahan kay Oren Beaumont para ipadala sa Thunder Peak Hall. Ngumisi si Aaron Jackson, walang tigil na napakamot sa ulo. Pamamanhid ng anit, ang line-up sa listahan, hindi niya kayang magkaroon ng pagkakataon kahit mamatay siya ng 100 beses. Mailap ang Elder at Young Master, hindi niya alam. Ang lahat ng komunikasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, sabi ni Cosmo na walang magawa. Mr. Ang Pendleton ay isang malaking shot sa Gonzales City, isa sa mga pinuno. Kung ibababa mo ang lahat ng nasa listahan, magiging bulag si Elder Victor. Sige, huminga ng malalim si Aaron Jackson at sinampal ang listahan, ipinadala ito kay Oren Beaumont. Nasa listahan din siya. Sa sandaling ipinadala ang imahe, biglang nanlaki ang mga mata ni Aaron Jackson, at itinuro ang isang pangalan sa listahan. Ang alyansa ng North Sea ay isang mahalagang palatandaan, ang nakalipas na kaguluhan ay naglagay ng mga nakatagong panganib ng mamatay si Ian Jordan sa labanan at nilinis ni Julius Reed ang North Sea. Ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, na may napakalaking kapangyarihan, ay nabuhay ng libu-libong taon. Kung wala ang gayong masalimuot na mga pakana, paano mapapabagsak ang mga taon ng pagpaplano? Napakakomplikado ni Devlin, ang tunay na misteryosong pangalawang karakter sa nobelang ito. Maraming kaganapan ang itinutulak at ino-orkestra niya. Isang malabong figure. Pagkatapos ay mayroong Radcliffe family, nang ang pangunahing tauhan ay nagpakasal sa pamilya, lahat ito ay bahagi ng isang pamamaraan. Pero inosente si Kella Radcliffe. Consider that a spoiler, but this once. Tandaan, sa bundok ng Boulevard, naroon pa rin ang mahiwaga, hindi pa patay na haring medisina. Ang kwento ay kaakit-akit, sana maging matyaga kayong lahat. Ang ubod ng isang nobela ay ang kwento nito, hindi ako mahilig magsulat tungkol lang sa walang kwentang away. Ang simpleng showboating ay maaari ring mapagod sa iyo pagkaraan ng ilang sandali. Tinatapos ng iba pang mga nobela ang urban narrative pagkatapos ay lumipat sa paglinang ng mga immortal at ipagpatuloy ang laban sa isang mundo ng pantasya. Hindi ba't nakakatuwang sundan ang isang magandang kwento? Dahil sa pressure ng mga mambabasa, halos masira ako sa pagsulat tungkol kay Nelson, ngunit pagkatapos ay nagpasya akong isulat ang gusto kong isulat. Walang ibang magpapatinag sa kwento ko. Kahit na walang nagbabasa nito sa huli, handa akong tanggapin ang kinalabasan na iyon. Sana may pasok ko ang kaluluwa ko sa kwento. Magandang gabi. Euro, Jesse River, laging masigasig at nagsusumikap sa pagkukwento, ngunit marahil ay medyo tamad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 973, Have a nice dinner tonight, sino nandyan? Nagulat sa sigaw ni Aaron Jackson, mabilis na lumapit si Cosmo. Matagal nang magkasama ang dalawa, at tanging isang pambihirang tao lamang ang makakagulat sa amo ng Gonzales City. Ang pangalang ito ay kabilang sa inapo ng isang matandang kaibigan. Itinuro ni Aaron Jackson ang pangalang Lily Jordan, sa listahan, ang kanyang ekspresyon ay labis na malungkot, kailangan kong tawagan ang boss, ito ay hindi maliit na bagay. Hindi niya akalain na lalabas si Lily Jordan sa listahan. Maghintay ka. Inagaw ni Cosmo ang listahan sa kanyang kamay, tinulak ang pinto ng ward, at mabilis na lumapit kay Mr. Pendleton. Nakikilala mo ba ang pangalang ito? Itinuro niya ang pangalang Lily Jordan at Aisalina nagtanong, mas mabuting sabihin mo ang totoo, kung hindi, pagsisisihan kitang magsalita. Ang pagiging inapo ng isang matandang kaibigan, ang relasyon ay dapat na medyo malapit. Ang ganitong uri ng panganib sa seguridad, kinailangan ng Cosmo na mag-imbestiga ng maigi. Ang mga kaaway na nakikita, gaano man kalakas, ay hindi nag-alala sa kanya.
Ang kanyang amo ay may ganoong uri ng lakas. Kahit na dumating ang isang Grandmaster mula sa listahan, kailangan nilang lumuhad ng magalang sa lupa at iyuko ang kanilang mga ulo bilang paggalang. Pero ngayon, natatakot siyang saksakin sa likod. Kinasusuklaman din niya, higit sa lahat, ang sinaksak sa likod. Kung si Lily Jordan ay tunay na nagtaksil sa kanyang amo, si Cosmo ay hindi mag-iisip na kumilos muna at magulat sa ibang pagkakataon. Gumuhit ng espada para pumatay. Si Mr. Si Pendleton ay nakahinga ng higit pa kaysa sa loob. Ngunit dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, nakatutok ang mga mata sa listahan, at dahan-dahan siyang tumango, ang taong ito, isang bagong recruit sa organisasyon. Kasalukuyang sumasailalim sa pagtatasa, ngunit ang kasanayan. Ang husay ay napakalakas. Mabuti. Tumayo si Cosmo, tumingin kay Mr. Pendleton, at malamig na sinabi, tatawag ako ng doktor para sa iyo mamaya, para gumaling ka ng maayos. Kung makikipagtulungan ka, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay walang pag-aalala. Isang kotse, bahay, babae, pera, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Dahil doon, tinulak niya ang pinto ng ward. Isang katawan na puno ng pagpatay na layunin. Nalaman mo ba? Nag-aalalang tanong ni Aaron Jackson. Medyo alam niya ang nakaraan at masasabi niyang lubos na pinahahalagahan ni Julius Reed si Lily Jordan. Kung totoo ang listahan, halos hindi niya maisip. Babiyahe muna ako, ingat ka sa kaligtasan mo. Sinulyapan ni Cosmo sina Terry Moore at Karen, walang pakialam na sinabing, may kagalingan ang dalawang ito, hindi sila dapat magdulot ng malaking problema. Masasabi ng isang tao sa isang sulyap kung ang isang tao ay may kaalaman. Kahit na si Terry Moore ay maaaring hindi katugma sa Supreme Elder of Medicine King Valley. Si Orville Ellsworth at Atticus Ellsworth ay mga Grandmaster mula sa listahan. Laban sa mga ordinaryong miyembro ng paksayon ng North Sea, maaaring putulin sila ni Terry Moore tulad ng paghiwa ng mga gulay. At kasama si Karen, ang isang taong may kasanayan sa pagkalason, na nagpo-protekta kay Keller Radcliffe ay hindi nahirapan. Maliban kung may dumating na Grandmaster. Ngunit kung dumating nga ang isang Grandmaster, kahit si Cosmo ay hindi makatiis sa kanila. Saan ka pupunta? Naamoy ni Aaron Jackson ang isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay. At lumakas ang hanggaring pagpatay na ito. Para pumatay. Kalmadong sabi ni Cosmo at saka tumalikod para umalis. Maghintay. Nagulat si Aaron Jackson. Patay man o buhay, kailangan ni Lily Jordan ang pahintulot ni Julius Reed. Ang ganitong uri ng desisyon ay hindi nila dapat gawin. Mula sa kanilang karaniwang pakikipag-ugnayan, masasabi ni Aaron Jackson na lubos na pinahahalagahan ni Julius Reed si Lily Jordan. Kung siya ay napatay sa pamamagitan ng isang hampas ng espada. Whoosh! Isang hakbang pa lang siya pasulong. Ang susunod na sandali. Isang longsword ang nakasabit sa kanyang leeg. Kung umusad ang talon kahit kalahating sentimetro, si Aaron Jackson ay namatay agad. Gulp! Napalunok siya ng mariin, itinaas ang dalawang kamay, you can't decide this on your own. At least, ipaalam sa boss, hayaan siyang magdesisyon. Makinig ka sa akin. Ang Panginoon ay masyadong maawain upang hampasin. Malamig na sinabi ni Cosmo, tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnan. Klang! Pagkasabi noon, ang longsword ay nakatalukbong. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang tanging nakikita ng mga tao ay isang kislap ng malamig na liwanag. Maging si Terry Moore ay hindi makita kung paano siya ginawa ni Cosmo. And on si Omicron, Omicron. Ang babaeng ito, nakakatakot. Nag-thumbs up siya kay Karen at sinabing, tingnan mo, ang mga babaeng nakapaligid kay Brother Davenport ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang huling bumunot ng kanyang espada ay mas mabilis pa kaysa dito. Hoy! Bamulong si Karen, ang babaeng iyon, siya ang unang gumawa kay Brother Davenport. Anong pinagchichismisan niyong dalawa? Tanong ni Keller Radcliffe na nakakunot ang noo, may sekreto ka ba? Hindi. Mabilis na ikanaway ng dalawang lalaki ang kanilang mga kamay. Kung hindi nila sinasadyang makalusot ang isang bagay, natakot sila na hindi nila mapanatili ang kanilang mga dila. Pero sa totoo lang, hindi na mahalaga dahil kung hindi nila mapanatili ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga dila ay walang silbi pa rin. Bago pa magkaroon ng pagkakataon ang lahat na makahinga,
Tumalikod si Cosmo at bumalik. Ang papatay sa iyo, Terry Moore. Sabi ni Karen na may pilyong ngiti, sabi mo mas mabilis ang espada ng isang tao kaysa sa kanya, narinig ka niya. Kalokohan. Malinaw na ikaw ang nagsabi niyan. Sumigaw si Terry Moore, sabi mo ang espada ng isang tao ay mas mabilis kaysa sa kanya, at mas maganda siya. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Cosmo. Tumingin siya kay Terry Moore, treat your companion to something good tonight. Bakit? Curious na tanong ni Karen. Kumain ka ng mabuti dahil pinapante na kita. Swish! Isang bahid ng malamig na liwanag ang dumaan. Pinutol ng talam ang tatlong hibla ng buhok ni Karen at bumalik sa kaluban nito. Clack! Nahati sa dalawa ang takip ng duckball ni Karen at nahulog sa lupa. Maghanda ka ng ilang joss paper, paper effigies, paper sedan, at paper house para sa akin. Hindi pinansin ni Cosmo si Karen at lumingon kay Aaron Jackson. Bagaman babae ako, tinutupad ko ang aking salita. Nangako ako sa lalaki sa kwartong iyon ng isang babae, isang kotse, isang bahay, at pera. Binigyan ko siya ng injection bago umalis, sa ngayon, malamang patay na siya. Sunugin mo ito para sa kanya para hindi niya ako minumulto bilang multo. Pagkasabi noon, tumalon si Cosmo. Nawala siya sa bintana. Tapos ka na para. Pagkaalis niya, tumingin si Terry Moore kay Karen, maghanap ka ng paligan ngayong gabi, may treat. Bilang magkapatid, kailangan kong tiyakin na mamamatay kayo ng walang pagsisisi. At pagkatapos, bahagyang nagsalubong ang kilay ni Karen. O baka kailangan kong bumalik sa kabisera ng lungsod. Hindi na kailangan. Inilabas ni Terry Moore ang kanyang cellphone at nagkunwaring tumawag ako sa pulis at nahuli ka nila, maaari kang mabuhay ng isa pang kalahating buwan. Habang masiglang nag-uusap ang dalawa, si Aaron Jackson ay balisana na parang langgam sa mainit na kawali. Sister-in-law, tungkol sa isyong ito, sa wakas ay nagpasya siyang humingi ng tulong kay Kella Radcliffe. Hindi ako naniniwala na si Lily Jordan ay mula sa the North Sea, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Habang inaalala ni Kella Radcliffe ang kanyang maikling pakikipag-ugnayan kay Lily Jordan, naramdaman niyang imposible para sa isa pa na maging isang especially iya mula sa the North Sea. Iyan ay isang hanggal, matamis na babae. Tatawagan ko si Julius Reed. Pagkasabi niya nun ay kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Nakuha ni Reed, Aaron Jackson ang isang taong namamahala mula sa the North Sea, at ang pangalang Lily Jordan ay lumabas bilang isang sospek. Dumiretso si Cosmo para sa pagpatay gamit ang kanyang espada, at hindi namin siya napigilan. Lily Jordan. Natigilan noong una si Julius Reed, pagkatapos ay tumawa. I see, dapat alam niya ang pamana ng kanyang ama at gusto niyang malaman ang katotohanan sa the North Sea. Ang utu-uto na babae, sa wakas ay nahuli na niya. Kung gayon kailangan mong tawagan si Cosmo pabalik ng mabilis. Sabi ni Kella Radcliffe, na mas balisanang marinig ito. No worries, hayaan mo silang mag-away. Si Lily Jordan ay hindi na mababa sa Cosmo. Kahit na hindi siya magtatagal ng kahit isang galaw sa harap ko, gaano karaming tao ang may lakas ng loob na kumilos sa harapan ko. Pinapanatag siya ni Julius Reed sa telepono, huwag kang mabalisa. Balita ko sa listahan na nakuha mo, may Grandmaster. Ipapadala sa akin ni Aaron Jackson ang impormasyon tungkol sa taong ito, at personal kong aalagaan ito. Ngunit sinabi ni Aaron Jackson na gusto mong gamitin ang Thunder Peak Hall. Mas gugustuhin kong kunin ang mga bagay sa sarili kong mga kamay. Mas magiging mahirap kung ang Thunder Peak Hall ay konektado sa the North Sea. Sige, ipapadala ko sa iyo si Aaron Jackson ng impormasyon. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang telepono at bumaling kay Aaron Jackson, gusto ni Reed na makipagkita sa Grandmaster na iyon ng personal. Naiintindihan. Mabilis na inayos ni Aaron Jackson ang impormasyon at ipinadala ito kay Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 974 na Mr. Asherwind, Mr. Asherwind, may sikreto ba talaga ang Gonzales City? Gonzales City, sa loob ng isang maingay na bar. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang pribadong silid, na napapaligiran ng halos 12 tao. Ayon sa katalinuhan ng prinsesa, ganyan.
Dati nang nagpadala si Elder Victor ng mga tao upang mag-imbestiga at kinumpirma na ang maliit na lungsod na ito ay talagang may malaking kahalagahan. Nakasuot ng itim na Zhongshan suit ang matanda at napakaikli ng buhok. Ngunit ito ay naging ganap na puti. Ang kanyang balbas ay ayos na napakaayos ng hitsura niya. Sa gilid niya ay may grupo ng mga lalaki na nakasuot ng blue suit. Ang mga taong ito ay nag-iiba-iba sa edad, ang ilan ay nasa kanilang mga 30s o 40, ang iba ay nasa kanilang 20s. Ngunit ang bawat tao ay may tato na dragon sa kanilang leeg. Ang dragon, ang hari ng karagatan. Sa The North Sea Alliance, ang mga bata ay binansagan ng dragon sa kanilang leeg sa kapanganakan. Ito ay isang simbolo ng bloodline pati na rin ng katayuan. Mayroon lamang isang dragon, ngunit ang bilang ng mga kuko ay iba-iba. Ang mga lalaking nakasot ay may mga dragon na may iba't ibang bilang ng mga kuko sa kanilang mga leeg, mula 1 hanggang 3. Ngunit ang matandang lalaki na naka-Zhongshan suit ay may kapansin-pansing 5 kuko na gintong dragon sa kanyang leeg. Ang 5 kuko sa The North Sea ay halos katumbas ng royalty. Maging si Elder Victor ay mayroon lamang 6 na kuko na gintong dragon. Ang massacre na iyon ilang taon na ang nakalipas ay muntik nang mapuksa ang maharlikang pamilya ng The North Sea. Ang pamilyang Davenport ay nakaligtas ng wala pang 1 sa 10, at ang mga pangunahing miyembro nito ay sama-samang pinatay sa loob ng palasyo. Tanging si Baylor Davenport lamang ang mahimalang nakatakas sa massacre. Sa labanang iyon sa The North Sea, nagkaisa ang ilan sa aming mga paksayon ngunit hindi pa rin tumagal ng higit sa 7 araw. Kumislap ang madilim na mga mata ng matanda na may bakas ng talas, ang aking pamilyang Johnson at ang angkan ng Davenport ay halos mamatay. Nakakapahamak, may hamampes sa mesa sa galit, ang 10,000 Mountain Alliance ay napakalayo na. Walang sabi-sabi, pinatay nila ang aming maharlikang pamilya ng The North Sea. Namatay ang aking tiyuhin sa labanan sa Ivory Bay, ang kanyang mga labi ay nawala ng walang bakas. Siguradong ipaghihiganti ko ito. Ngayon, ang North Sea ay baog, alalahanin kung gaano ito kasaganya noon. Sinira tayo ng 10,000 Mountain Alliance, at ang banal na pinuno ay walang iba kundi isang demonyo. Sa kabutihang palad, ang karma ay hindi nagsisinungaling, 4 na taon na ang nakalilipas, nakilala niya ang pagkakanulo at nawala ng walang bakas. Ang mga tao sa North Sea ay napuno ng matuwid na galit. Ang digmaang iyon ay direktang humantong sa pagkawasak ng kanilang mga pamilya. Ngunit walang binanggit na ang dahilan ng tunggalian ay dahil ang The North Sea Alliance ay naging sobrang agresibo, kahit minsan ay nagpapakilos ng mga tropa upang salakayin ang DeMarco Mount. Ang pinakamalaking paksayo ng henerasyong iyon sa The North Sea ay ang Ivory Bay, kung saan kabilang ang ama ni Everton Davenport, si Baylor Davenport. Matapos ang daan-daang taon ng pag-unlad, ang North Sea ay naging mahirap gamitin. Sa lupaing ito na hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong mamamayan, direktang pinangunahan ni Baylor Davenport, kasama ang ilang hari ng The North Sea, ang kanilang mga tropa sa bundok ng DeMarco. Nagmarcha ng 1,000 kilometro, sa wakas ay narating nila ang panloob na pintuan ng bundok DeMarco. Higit pa doon ay matatagpuan ang pangunahing rehiyon ng 10,000 Mountain Alliance. Ang kayamanan, mga lihim, hindi mabilang na mga kayamanan, at ang mga tauhan ng 10,000 Mountain Alliance ay lahat nakatago doon. Sa oras na iyon, si Julius Reed ay wala sa DeMarco Mount, at kasama ng mga tagaloob sa loob ng 10,000 Mountain Alliance na binili ni Baylor Davenport, ang mga tao sa North Sea ay halos hindi napigilan. Hanggang sa makatagpo nila ang nagninangas na si Ian Jordan. Pagkatapos ng labanang iyon, ang mga buto ay naiwang tuyo. Ang buong panloob na bulwagan ay isang ilog ng dugo, hinaranggan pa ng mga bangkay ang mga tarangkahan. Sa huling sandali, si Eliezer Pine, ang punong dalaga ni Julius Reed, na, kasama ang Token, ay sumugod sa pangunahing kampo ng DeMarco Mount upang ipatawag ang Wolf Cavalry. Ang silang Dragon platform ay sunod-sunod ding lumiwanag habang ang mga puwersa ay sumugod upang iligtas. Nang makitang labag na siya sa panloob na bulwagan, nakabalik lamang si Baylor Davenport nang may hinanakit. Makalipas ang kalahating buwan, personal na nagsagawa ng libing si Julius Reed para kay Ian Jordan sa DeMarco Mount. Matapos patayin ang higit sa 100 traidor na binili ng The North Sea sa harap ng espiritu ni Ian Jordan,
pinangunahan niya ang elite combat unit ng Wolf Cavalry na libu-libong milya upang salakayin ang North Sea. Pag-alis nila, walang nagdala ng kahit isang patak ng tubig o kagat ng pagkain. Ang mga kabayong pandigma ay halos pakainin sa dugo ng The North Sea Alliance, sumisira sa mga depensa at bumagyo sa Ivory Bay. Sa labanang iyon, kasama ang Baylor Davenport, 5 Grandmaster ng The North Sea ang nasawi. Hanggang ngayon, nakabitin pa rin ang kanilang mga bungo sa dating Royal Court ng Ivory Bay. Lahat ng 8 pangunahing paksayon ay nabura, maging ang tubig dagat ay naging pula ng dugo. Nang maalala ang nakaraan, nangingilid ang luha sa mga mata ng matanda. Sana talaga hindi siya patay. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang lahat ng nasa harapan niya. Noon, nagtago ako sa ice cellar, pinapanood ko ang mga kamag-anak ko na isa-isang nahuhulog, napupuot na hindi ako makapaghiganti. Habang nagsasalita, naikuyom ng matanda ang kanyang mga kamao, at ang kanyang aura ay sumambulat sa isang iglap. Siya si Windy Johnson, na orihinal na prinsipe ng North Sea mula sa pamilyang Johnson. Dahil malapit nang makatakas sa kamatayan noong araw na iyon, binisita ni Windy Johnson ang mga kilalang tao sa buong mundo at sa wakas ay nakapasok sa kaharian ng isang Grandmaster. Sa orihinal, siya ay may 7 kuko na gininto ang dragon sa kanyang leeg, pangalawa lamang sa 8-clawed golden dragon na isinusuot ng mga direktang inapo ng pamilya ng hari ng Davenport. Ngunit matapos mapatalsik ang pamilya Johnson, karamihan sa natitirang mga ulila sa North Sea ay pumunta sa Baylor Davenport. N on Omicron, S Omicron. Kusang loob na pinutol ni Windy Johnson ang 2 kuko at handang maglingkod kay Baylor Davenport. Naging isa siya sa bagong 4 gentlemen ng North Sea League. Kaya, tinawag siya ng mga tao sa North Sea na Mr. Asherwind. Mr. Asherwind, ngayong isa ka ng Grandmaster, kilala pa sa makalangit na ranggo. Kung hindi patay ang banal na Panginoon, maaari mo siyang patayin. Bulalas ng isang tao. Sabi ng prinsesa, maaaring hindi pa patay ang banal na master ng 10,000 Mountain Alliance. Ang aming pananatili sa Gonzales City ay una para sa paghihiganti. Pangalawa, para ganap na ibagsak ang 10,000 Mountain Alliance at kontrolin ang pagtupad sa namamatay na hiling ng Everton Davenport. Kahit na si Windy Johnson ay 60 taong gulang lamang, siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang matanda. Sa paglipas ng mga taon, nakakakita siya ng mga bangungot sa tuwing nakapikit siya. Kung hindi dahil kay Julius Reed, siya na ngayon ang magiging soberanya ng pamilya Johnson. Tinatamasa ang lahat ng kaluwalhatian. Pero ngayon, hindi patay. May sumigaw, paano? Paano ito posible? Ang 10,000 Mountain Alliance ay nakakalat na ngayon, kung ang banal na master ay hindi patay. Mensahe ng prinsesa, baka nasa Gonzales City lang ang Holy Master. Ang pananatili natin dito ay hindi lamang paghihiganti. Gusto naming kontrolin ang mundo at ibalik ang North Sea. Nagsalita si Windy Johnson na may pananabik sa kanyang boses. Ang North Sea, kung gaano kalago ito noon. Ngunit ngayon, ito ay tiwangwang. Ang dating maunlad na Ivory Bay ay tinutubuan na ng mga damo at mga guho. Sa huling pagkakataong sinundan niya si Baylor Davenport pabalik sa lumang lupain, hindi niya maiwasang lumuhad at umiyak sa lupa. Ang dating magandang tinubo ang lupa. Ang dating lupain. Isang bansang nasira, ang mga ilog nito ay nabasag. Ngunit walang sino man mula sa North Sea ang nagmuni-muni kung sila ay mabubuhay ng mapayapa kung hindi sinalakay ng Everton Davenport ang DeMarco Mount. Ang North Sea ay nananabik para sa labanan. Nangungulila sa paghihiganti. Kung gayon kailan tayo kikilos? May nagsabi sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin, gusto kong kainin ang kanyang laman ng buhay. Lahat, hintayin ang kaayusan ni Elders Victor. Naglagay na ang iyong master ng ilang especially iya, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Bagamat maliit ang Gonzales City, maraming paksayon ang nakalusot dito, at dapat tayong maging maingat. Bagamat halos hindi mapigilan ni Windy Johnson ang mapaghiganting puso, pinilit pa rin niyang pigilan ito. Nais niyang panoorin ng banal na guro gamit ang kanyang sariling mga mata habang ang 10,000 Mountain Alliance ay nabaligtad, at ang mga tao sa North Sea ay nakatayo sa inner sanctum na hindi pa nila napasok noon. Nais nilang bitingin ang ulo ng banal na Panginoon sa pinakamalaking daungan ng North Sea. Ivory Bay.
Ipinakita sa harap ng hindi mabilang na mga nawawalang kaluluwa. Bang! Pero noon lang, bumukas ang pinto ng kwarto. WHO. Ang mga tao sa North Sea ay tumingin sa pintuan ng maingat. Sino si Windy Johnson? Ang bagong dating ay isang matandang lalaki, isang walang kamatayang presensya sa paligid niya, nakasuot ng puting damit. Hindi niya sinagot ang tanong ng mga tao sa North Sea, sa halip ay tumingin sa paligid at walang pakialam na sinabi, "Naparito ako upang patayin si Windy Johnson. Yung hindi kasali, lumabas ka na." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 975 Scholars Way, How Dare You Speak to Mr. Asher Wind ganyan. Hinampas ng mga tao mula sa The North Sea ang mesa at bumangon, galit na itinuro ang bagong dating, lumuhad ka kaagad at humingi ng tawad kay Mr. Asher Wind, at baka mabigyan ka namin ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito. Ang North Sea ay naayos na, at ang nangungunang mandirigma ni Baylor Davenport, na dating pangkat ng Baylor mula sa Town North King, ay nangunguna na sa mga piling tao ng The North Sea sa kahabaan ng Coastal Road patungong Gonzales City. Dagdag pa rito, naroon si Windy Johnson, na nakarating na sa antas ng Grandmaster, na nagbibigay ng buong kumpiyansa sa mga tao mula sa The North Sea. Not to mention, andun din ang misteryosong Elders Victor na malayuang namumuno mula sa Five River Province. Hey, medyo malaking usapan. Malamig na tinitigan ni Rogan Harsh ang lalaki mula sa The North Sea, naglakad papunta sa mesa, at kumuha ng bote ng beer. Nainom niya ito ng malalim. Ikaw, nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ang kanyang sarili na hindi iginagalang ng ganoon, ang lalaki mula sa The North Sea ay sumibol sa galit. Whoosh! Ang bote ng beer sa kamay ni Rogan Harsh ay lumipad sa ere at tumama sa ulo ng lalaki mula sa The North Sea. Thud! Natamba ang lalaki. Atake! Nang makita ang sitwasyon sa timog, ang iba pang mga lalaki mula sa The North Sea ay agad na naglabas ng mga nakatagong kahon ng armas mula sa kanilang mga baywang. Sa isang iglap, napuno ng amoy ng pulbure ang silid. Ito ay isang standoff, tulad ng pagguhit ng mga espada at baluktot na busog. Ang mga tao mula sa The North Sea ay parang nahaharap sa isang mabigat na kaaway. Ang pagkilala sa pangalang Windy Johnson ay nangangahulugan na ang mga kalaban ay dumating na handa. At naging malihim sila sa kanilang mga galaw, partikular na ang pagpili ng bar na pagtitipunan. Gayunpaman, mahahanap pa rin sila ng bisita. Isang nakakatakot na kaisipan. Gayunpaman, walang pakialam si Rogan Harsh tungkol dito. Matapos maubos ang kanyang beer, casual niyang pinunasan ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas. At malamig na tumingin sa mga tao sa kwarto. Ako si Windy Johnson. Sa pagharap sa hindi inanyayahang panauhin, si Windy Johnson ay pambihirang kalmado. Isa na siyang Grandmaster at naramdaman niya na ang kanyang kalaban ay isa ring Grandmaster. Kapag nag-aaway ang mga Grandmaster, ang iba sa silid ay walang silbi. At ikaw, hindi siya tumayo bagkos ay umupo siya sa kanyang upuan, itinaas ang kanyang mga talukap para tingnan ang bagong dating. Rogan Harsh. Lumingon si Rogan Harsh, unti-unting nawala ang kanyang ngiti, naparito ako para patayin ka. Wala tayong alitan, at nagtataka ako, paano mo nalaman ang pangalan ko at nahanap mo ako? Medyo natarante si Windy Johnson. Siya ay naging malihim, sumusunod lamang sa mga kaayusan ni Young Master. At mula nang dumating sa Gonzales City, hindi pa umaksyon si Windy Johnson sa kanyang sarili. Noon pa man ay naghihintay siya ng pagkakataon, naghihintay ng mga kaayusan ni Young Master. Paanong bigla siyang na-expose, at hindi maliit ang momentum ng kalaban. Ang mga Grandmaster ay bihira sa mundong ito. Ngunit ngayon, sa maliit na silid na ito, dalawang Grandmaster ang nagtipon. Ang mga Grandmaster ay parang mga dragon, at kapag nagkita ang dalawang dragon, tiyak na magdulot sila ng malaking bagyo. Hindi ito mahalaga, walang pakialam na wika ni Rogan Harsh, mag-away tayo, ayaw ko sa walang ginagawang usapan. Nakatanggap siya ng impormasyon na ang Mad Dragon ay nasugatan, nagtipon ng grupo ng mga eksperto sa Gonzales City, at gustong protektahan ang Divine Dragon Tripod. At ang pinakamalakas sa kanila ay si Windy Johnson. Sinasabing ang lalaking ito ay may sinumpaang kapatiran sa Mad Dragon.
Ang pagpasok sa Gonzales City ay tiyak na protektahan ang Mad Dragon. Dinala pa niya ang sarili niyang mga alagad dito. Si Rogan Harsh ay orihinal na hindi naniniwala dito, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya. Ang buong silid ay puno ng mga alagad, walang sino man sa kanila ang mahina. Bagaman hindi sila kalaban para sa kanya, sapat na sila para harapin ang mga ordinaryong mandirigma ng martial world. Lalo na si Wendy Johnson. Isang tunay na Grandmaster. Lumaban ka, kung ganoon talaga. Dahan-daang tumayo si Wendy Johnson, nakatingin kay Rogan Harsh, pero dapat kong malaman, kung bakit tayo dapat mag-away. Nauukol ito sa mga lihim ng The North Sea, at kinailangan niyang sabihin ang kanyang mga katanungan. Kung siya mismo ay nalantad na, paano ang iba pang mga tao mula sa The North Sea? Dalawa lang ang tanong ko sa'yo. Kumuha si Rogan Harsh ng isa pang bote ng beer at humigop ng malakas, alam mo ba, Mad Dragon? Hindi ko alam. Si Wendy Johnson ay lubos na nataranta. On Omicron, SO. Ikalawang tanong, alam mo ba ang tungkol sa Divine Dragon Tripod? Ibinaba ni Rogan Harsh ang bote ng beer at malakas na nagtanong. Hindi ko alam. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Wendy Johnson. Siya ay mula sa maharlikang pamilya ng North Sea at hindi nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa martial world. Kung tungkol sa Divine Dragon Tripod, iyon ay sikreto ng pamilyang Baylor. Siya ay walang alam. Ang alam ni Wendy Johnson ay may mga kayamanan sa Saint Master. Ngunit hindi ba't inaasahan na magkaroon ng kayamanan ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, na kumokontrol sa hindi mabilang na kapalaran at lihim? At saka, paano niya malalaman na ang Saint Master ay Mad Dragon? Tama na yan. Inilagay ni Rogan Harsh ang kanyang kanang kamay sa kanyang waist belt, at ngumiti ng mahina. Wala kang alam, wala rin akong alam. Pero isa lang ang alam ko, you're a broken bar. Whoosh! Agad niyang binunot ang kanyang espada, mamamatay ka. Basag. Si Wendy Johnson ay likas na umiwas, at ang upuan sa likod niya ay agad na nabasag. Maging ang pader ay may malalim na siwang. Kung hindi sinuri ni Rogan Harsh ang kanyang puwersa, bumagsak na ang pader. Ikaw, umatras. Ang mga buto sa katawan ni Wendy Johnson ay kumaluskos, ang kanyang buong pagkatao ay nagniningning ng mamamatay tao na layunin. Pero you're a broken bar. Ang mga tao mula sa The North Sea ay nag-alinlangan ng walang katiyakan. Ang suntok ng espada na iyon ay natakot sa kanilang talino. Hanapin ang iyong master, kontaken ang Elders Victor. Nalantad ang ating kinaroroonan. Habang nagsasalita siya, malakas na tumalon si Wendy Johnson. Swish! Isang malamig na kinang ang lumabas mula sa kanyang manggas. Ang malambot na espada. Klang! Lumipad ang mga spark, ang ingay na naging sanhi ng masakit na pagyuko ng mga tao mula sa The North Sea, na tinakpan ang kanilang mga tainga. Pumunta ka. Sabihin mo lang na umaatake ang isang Grandmaster, nalantad ang ating kinaroroonan. Tinitigan niya si Rogan Harsh, hindi sapat ang lawak ng lugar na ito, dalhin natin sa labas. Hindi na kailangan. Hindi pinansin ni Rogan Harsh ang mga tumatakas na tao mula sa The North Sea. Sa kanyang pananaw, ang mga hamak na nilalang na ito ay tinutulungan lamang siyang maghatid ng mensahe. Sinasabi sa Mad Dragon, dumating na siya. Dumating upang pumatay, upang sakupin ang mga kayamanan. Pareho tayong mga Grandmaster, kung talagang lalaban tayo ng buong lakas, tiyak na masasaktan ang mga inosente. Si Wendy Johnson na hawak ang kanyang soft sword, seryosong nagsalita. Ang gayong puwersa bilang isang Grandmaster, ay maaaring lumunok ng mga bundok at ilog. Noon, ang labanan nina Julius Reed at Charmy Kims ay naging sanhi ng marahas na pag-alon ng lawa. Ngayon, ang maliit na bar compartment na ito ay malamang na bumagsak sa isang iglap. Ang mga Grandmaster, din, ay nireranggo. Si Rogan Harsh, na hawak ang kanyang longsword, ay malamig na sinabi, para patayin ka, hindi ko kailangang mag-aksaya ng maraming oras. 3 strike ay sapat na. Pagkasabi nito ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Biglang nawala ang kanyang figure. Ikaw talaga, you're a broken bar. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Wendy Johnson. Bilang isang Grandmaster, natural na alam niya kung ano ang ipinahihiwatig nito. Ngunit hindi siya isang taong dapat pagtripan. Whoosh! Ang susunod na sandali,
Ang longsword ay sumugod sa ere. Lumitaw ang figure ni Rogan Harsh sa harap ni Windy Johnson, ang kanyang kanang kamay ay mabangis na naglalazlaz pababa. Klang! Sa pagharap sa biglaang pag-ataking ito, itinaas ni Windy Johnson ang kanyang espada upang harangin, na napailing lamang ng ilang hakbang. Tumama ang likod niya sa dingding. Ang unang strike. Bahagyang ngumiti si Rogan Harsh, muling naglaho ang kanyang anyo. May isang paraan sa pamamagitan ng bundok ng mga libro. Sa pagharap sa isang misteryosong kalaban, ang malambot na espada ni Windy Johnson ay humampos sa ere, naglalabas ng mga ingay. Talagang ginagamit niya ang kanyang espada para mag-inscribe ng mga karakter sa hangin. Umangat muli ang ginaw, mula sa likod. Klang! Mabilis na tumalikod si Windy Johnson, ang kanyang nababaluktot na longsword ay sumambulat ng may nakakatakot na kapangyarihan. Isang agos ng mamamatay tao na hangarin ang bumangon. Splat! Ang longsword ni Rogan Harsh ay tumusok sa kanang braso ni Windy Johnson, na nag-spray ng ambon ng dugo sa hangin. Samantala, ang soft sword ni Windy Johnson ay tumalsik din sa dibdib ni Rogan Harsh. Sa espada, may dugo. Ang mga karakter na kakasulat niya lang ay naging mga pagsabog ng sword chi, na tumama sa dibdib ng kalaban. Paraan ng iskolar. Interesting. Bahagyang kumunot ang noo ni Rogan Harsh, hindi niya inaasahan na ang nauunawa ang landas ni Windy Johnson ay ang daan ng iskolar. Ang ikatlong strike. Habang nagsasalita siya, nawala na naman siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 976, ang alitan sa pagitan ng sibil at militar ang daw ay malawak at walang hanggan. Ang kaharian ng isang Grandmaster, sa mga termino ng karaniwang tao, ay ang pag-unawa sa mga batas ng lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa. O sa halip, ito ay paghawak sa hangganan ng pagkakaisa ng langit at tao. Sa buhay ng isang tao, hindi maiiwasang pag-isipan ng ilan kung bakit sila nabubuhay. Ang mga henerasyon pagkatapos noon ay pinuhin at inorganisa ang mga kaisipang ito, na ipinapasa ang mga ito sa mga panahon. N-0, S-Omicron. Mayroong pagkakasunod-sunod sa pag-aaral ng Dao, at pagdadalubhasa sa mga teknikal na kasanayan. Ang patunayan ng Dao sa pamamagitan ng martial arts ay ang pinakamadali at may pinakamababang threshold. Ang kaalamang ito rin ang pinakamalawak na kumakalat. Kahit na ang daan ng iskolar ay angkop na lugar, maaari pa rin itong maging isang natatanging diskarte. Ang pagtatalo sa dakilang Dao ay palaging mahirap matukoy sa mga tuntunin ng higit na kahusayan. Ngunit sa huli, ito ay hindi hihigit sa isang label na tinukoy ng mga malalakas sa mundong ito upang makilala ang kanilang sarili mula sa mga ordinaryong tao at upang ipagmalaki ang kanilang katayuan. Ano ang isang Grandmaster? Ang isang Grandmaster ay tao din, ang mga Grandmaster ay mamamatay din. Sa huli, sila ay mga bangkay lamang. Tulad ni Terry Moore na madalas na hindi sinasadyang tumingin sa kanyang Rolex sa kanyang kamay. Ang titulong, Grandmaster, ay isang termino lamang na nilikha ng mga martial artist upang bigyang kasiyahan ang kanilang sariling vanity at sense of superiority. Isinilang ang Grandmaster Leaderboard. Ang bawat tao na tumuntong sa threshold ng Grandmaster Realm ay nananabik ng pag-verify. Lahat sila ay naghahangad na umakyat sa listahan ng langit. Ngayon, sina Windy Johnson at Rogan Harsh, ang isa ay isang kilalang figure sa Grandmaster Leaderboard, ang isa, isang patay na lalaki na inalis mula sa leaderboard. Para mabawi ni Rogan Harsh ang kanyang kaluwalhatian, ang pinakamahusay na paraan ay ang pumatay ng isang Grandmaster sa leaderboard. Upang puwersahang ipahayag, bumalik ang hari. Sa sandaling ito, sa isang hindi masyadong maluwag na pribadong kwarto, tanging ang Windy Johnson ang nananatili. May hawak siyang soft sword sa kaliwang kamay habang ang sariwang dugo mula sa sugat sa kanang braso ay dahan-daang tumutulo pababa sa kanyang palso. Napakalakas mo. Walang pakialam niyang sinabi sa nawala na si Rogan Harsh, pero hindi rin ako mahina. Whoosh! Habang nagsasalita, ini-flick ni Windy Johnson ang kaliwang kamay sa ere. Ang malambot na espada ay naglazlaz sa hangin, na nagbuga ng isang matalim at nakakawatak na tunog. Ang mga linya ng pilak na liwanag ay naging mga karakter, na nagsuspine sa kalagitnaan ng hangin. Daan ng iskolar. Dahil nahuhulog siya sa mga tula at aklat sa mundo, kimkim niya ang isang dakilang Dao sa kanyang puso. Sino ang nagsabi,
Ang mga iskolar ay lubos na walang silbi. Isang pampanitikan, isang martial. Ang pagtatalo ngayon sa Dao ay isang kompetisyon sa pagitan ng pampanitikan at militar. Boom! Si Rogan Harsh ay lumabas mula sa kawalan, na may malakas na pag-agos ng hangin, hawak ang kanyang longsword sa isang paglaslas na galaw. Ang pangatlong espada, mula sa tatlong ultimate moves ni Marsh, ang pinakamakapangyarihan, ang pangatlong welga na nakakakuha ng buhay. Ang unang espada, pagbuo ng momentum. Ang pangalawang espada, tumatagos sa laman. Ang ikatlong espada, umaagaw ng buhay. Klang! Sa pagharap sa kahangahangang ikatlong espada, marahas na ibinaba ni Windy Johnson ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tumindi ang Silverlight. Ang mga linya ng sword chi na nasuspine sa himpapawid ay mahimalang naging mga karakter mula sa klasikong tula at mabangis na tinamaan. Boom! 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 Napaatras si Rogan Harsh ng ilang hakbang, ang kanyang longsword ay tumalsik sa ere. Ang mga pagsabog ng mga kislap ay patuloy na lumilitaw, ngunit ang kanyang damit ay punit-punit na dahil sa epekto ng sword chi. At mula sa sulok ng kanyang bibig, isang patak ng sariwang dugo ang lumabas. At 5 metro ang layo sa kanya. Ang kanang braso ni Windy Johnson ay ganap na nakabitin, na may patuloy na pag-agos ng dugo. Hindi ka namatay. Medyo nagulat si Rogan Harsh. Ang martial arts ay napakadalisay, pumatay sa pamamagitan ng matinding puwersa. Ngayon lang ang espadang iyon, kakaunti lang sa mundo ang makakaiwas dito. Dahil hindi ako patay, kung gayon ang susunod na mamamatay ay maaaring ikaw. Mabangis na sabi ni Windy Johnson habang kinakabog ng ilang beses ang kanyang dibdib, bakas sa matinding sakit ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang dibdib, sira-sira na ang kanyang damit. Imposible. Napabulala si Rogan Harsh sa gulat, ang aking espada ay tumagos sa iyong dibdib, hindi ka maaaring mabuhay pa. Sa labanan ng isang Grandmaster, ang tagumpay o pagkatalo ay kadalasang nakasalalay sa isang galaw. Kung sino ang unang maglantad ng kahinaan ay tiyak na matatalo. Malakas si Windy Johnson, ngunit mas malakas si Rogan Harsh. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya ang pamamaraang ito ng mas maaga, upang mapaglabanan ang Windy Johnson sword chi at hampasin gamit ang isang espada. Ngunit bakit, kung gayon, ang kanyang kalaban ay hindi patay? Sa patimpalak ngayon ng pampanitikan at militar, natalo ka. Sabi ni Windy Johnson habang nakapikit ang mga mata. Sa isang iglap, ang silid ay napuno ng isang siksik na layunin ng pagpatay. Whoosh! 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 Daan ng malamig na liwanag ang bumungad sa pribadong silid. Ang hindi mabilang na mga karakter ng sword chi, na nabuo ng sword chi, ay lumutang sa hangin. Scholar's Way, hinihiling sa akin, ang iskolar, napatayin ka, ang mandirigma. Sa isang hakbang, nagtaas ng ulo si Windy Johnson, mas lalong lumalim ang napakaraming karakter sa ere. Pumikit siya. Ang pangalawang hakbang, isang makinang napilak na ilaw ang sumabog. Ang mga karakter sa himpapawid, na tila masigla, ay nanginginig ng husto. Ang ikatlong hakbang, ang Windy Johnson ay mabangis na sumugod pasulong, at ang soft sword ay nagsimulang umikot ng walang tigil sa hangin. Ang ikaapat na hakbang, biglang kumalma ang soft sword. Nakabitin ito sa hangin, hindi gumagalaw. Ang ikalimang hakbang, habang ginawa ni Windy Johnson ang ikalimang hakbang, ang mga karakter na kumikinang napilak sa hangin ay nagsimulang umikot ng baliw sa soft sword. Ang ika-6 na hakbang, mabangis na binuksan ni Windy Johnson ang kanyang mga mata. Boom! Ang mga karakter na iyon, sa isang iglap, ay bumangga sa soft sword. Ang talem, isang makinang napilak na ilaw ay sumabog. Ang 4 na aklat at 5 class eco ay nagbagong anyo sa mga karakter, na patuloy na umaagos sa ibabaw ng talem. Ang ika-7 hakbang, ang larangan ng digmaan sa Taglagas, oras na upang itala ang mga sundalo. Sumigaw si Windy Johnson, at ang pilak na espada, na parang kidlat, ay dumapo sa kanyang kamay. Swish! Isang espada ang nalaglag. Ang malawak na hanay ng mga karakter, tulad ng Celestial River, ay lumundag. Imposible. Inihagis ni Rogan Harsh ang kanyang espada para harangin. Boom! Ang mga dingding ng bar ay direktang bumukas. Isang maitim na figure ang lumipad pabalik, mabilis na gamulong sa lupa, pagkatapos ay nawala sa paningin. Ubo! Klang!
Ang malambot na espada sa kamay ni Windy Johnson ay nahulog sa lupa, at siya ay lubos na napagod. Tumingin siya sa umaatres na figure ni Rogan Harsh, nanginginig habang kinukuha niya ang isang punit na libro mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Ang mismong aklat na ito, na natatakpan sa kanyang dibdib, ang nagbigay daan sa kanya na makaligtas sa hampas ng espada ni Rogan Harsh. Kung hindi, matagal nang nabutas ang kanyang puso. Ibinaba na sana siya sa bangkay. Pagkaraang huminga ng kaunti, binasag ni Windy Johnson ang isang salamin na bintana gamit ang isang suntok at tumalon palabas. Kuwit, pwede ba mister? Nanag ang Asher Wind. Ang mga tao mula sa The North Sea, na naubusan ng bar, ay biglang tumakas sa kahabaan ng highway. Takot na sila, wala na silang oras para tumigil at tumawag sa telepono. Mister, si Asher Wind ay isang Grandmaster, dapat ay maayos siya, sabi ng isang tao. Dahil sa pagod at hingal, hindi sila nang ahas na huminto para magpahinga. Ang mga nakalantad na posisyon ay nagpapahiwatig ng pagtataksil o pagkakaroon ng isang espesyaliya sa loob ng paksayon ng North Sea. Ang alinmang senaryo ay isang pangunahing isyo para sa The North Sea. Bago makalusot sa Gonzales City, matagal silang naghahanda. Maging ang prinsesa ng North Sea, Baylor Davenport, ay personal na nagpunta rito upang linisin ang maraming maliliit na detalye. Sinasamantala ang masalimuot na lakas sa loob ng Gonzales City, ang mga tao mula sa The North Sea ay tahimik na nakiisa ng hindi napapansin ng sinuman. Kapag nalantad, kinailangan nilang magulat kay Elders Victor upang muling i-deploy. Kalahating araw na ang nakalipas mula nang makalabas tayo, tawagan muna natin si Elders Victor, sabi ng isa sa kanila habang naglalabas ng telepono, handang tawagan ang Young Master at sa pamamagitan niya, makipag-ugnayan kay Elders Victor. Sinamantala ng iba ang sandali para yumuko at magpahinga ng kaunti. Pagkatapos ng ilang kilometrong sprint, pagod na pagod sila. Whiz! Isang tunog ng dart launcher. Clack! Ang lalaki mula sa The North Sea na tumatawag ay nahulog sa tunog. Nahulog din ang telepono sa lupa. Sino ta? Ang natitirang mga lalaki ay tumayong alerto, tumingin sa buong paligid. WHO, sinasabi sa iyo kung sino ako, sa palagay mo ba ay hahayaan ka nitong mabuhay? Mga 100 metro ang layo, hinayla ng isang lalaking nakasuot ng itim ang gatilyo ng dart launcher, bumubulong sa sarili mula sa likod ng trunk ng isang puno. Nakasuot ng itim na felt na sombrero, at itim na katad na guwantes na may hawak na dart launcher, perpektong pinaghalo niya ang gabi. Whiz! Ang pangalawang ingay mula sa dart launcher. Isa pang lalaki ang nahulog. Kaluskos. Hinayla ng lalaki ang gatilyo ng launcher sa ikatlong pagkakataon. Tumakbo. Yung mga taga The North Sea na nag-react, nagsimulang magkalat at tumakbo. Nanatili sila sa malawak na kalye, na walang mga gusali sa paligid. Kung kumalat sila, mas malaki ang posibilidad na mabuhay sila. His! Ang lalaking nakaitim ay huminga ng malalim mula sa isang sigarilyo, pagkatapos ay pamitik ang puwit, at hinayla ang isang pulang remote control mula sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang button. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 977 Isang hakbang boom. Sa kalsada, sunod-sunod na nagliyab ang apoy. Ang mga tao mula sa The North Sea ay hindi nakatakas, at nalipol na sa dagat ng apoy. Magtataka kung nakuha ni Rogan Harsh si Windy Johnson. Splash! Bumaba ang lalaking nakaitim at dahan-daang naglakad sa kalsada. Ang patag na kalsada ay sumabog sa maraming malalalim na hukay. Sa paligid ay nakalatag ang mga sunog na bangkay. Matapos matiyak na walang nakaligtas, naglabas siya ng isang piraso ng puting papel mula sa kanyang dibdib. Sa mahinang liwanag ng buwan, makikita ang mga pangalang nakasulat sa papel. Ang listahang ito, nakakagulat, ay kapareho ng nasa kamay ni Aaron Jackson. 11 ang patay, hindi alam ang kapalaran ng isa. Ang lalaking nakaitim ay naglabas ng panulat sa kanyang bulsa at marahang nag-cross out ng 11 pangalan. Pagkatapos, naglagay siya ng tandang pananong sa tabi ng pangalan ni Windy Johnson. Pinaplano kong tulungan kang alisin ang mga taong ito, at sa madaling paraan, binalak mong gamitin ang aking Thunder Peak Hall at the North Sea para lumikha ng sigalot. Ibinalik ng lalaking nakaitim ang panulat sa kanyang bulsa at malungkot na sinabi, talagang pareho tayo ng iniisip.
Mabuti kung hindi mo ako papatayin. Pagkasabi noon, umalis siya dala ang kahon ng mga nakatagong armas. Gonzales City, North Mountain North Bar. Ilang especially iya mula sa The North Sea ang nag-uusap. Sa tingin mo, okay lang ba na ayusin ng iyong master na manatili tayong lahat sa loob ng bar? May naiinis sa malakas na musika sa likod nila at walang tigil na pag-iingay ng mga binata at babae sa gitna ng bar. Inis na inis. Magiging maayos din ang pagstay sa isang hotel, sayang ang lugar na ito. Kung hindi mga lobo ang umiiyak, ito ay mga multo na umaangal. Ang mga kasama ay nagpahayag din ng kanilang kawalang kasiyahan. Ang ingay kaya, tumayo ang isa sa kanila, nagbabalak na sumugod patungo sa front desk ng bar. Tumigil ka. Mabilis siyang hinayla pabalik ng kasama niya, nawala ka na ba? Kung ihahayag mo ang aming mga pagkakakilanlan, hindi ka ililibre ng iyong master. Nang marinig ng lalaki ang, iyong master, nagawa ng lalaki na sugpuin ang apoy sa kanyang puso at umupo muli sa sofa. Puno ng galit ang mukha niya. Damn it, malapit na tayong mamatay sa ingay. Nalungkot ang grupo. Sila ay mga tao mula sa The North Sea, nakatago sa Gonzales City, na ginugugol ang lahat ng kanilang mga araw dito. Ngunit sa katunayan, sa mahabang panahon, walang nakatuklas sa kanila. Excuse me, may available bang upuan dito? Habang nagkakagulo ang lahat, may biglang nagtanong. Ang isa sa mga lalaki mula sa The North Sea ay nagtaas ng ulo at nakita ang isang taong nakasuot ng itim na papalapit. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na maskara. Magwala ka, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung may available na upuan? Direktang naginsulto ang dati ng irritable na lalaki mula sa The North Sea. Mukhang may mga upuan dito. Umupo sa tabi nila ang lalaking nakaitim at kumuha ng bote ng alak. Magwala ka. Sa ngayon, mawala ka. Galit na galit ang lalaki mula sa The North Sea. Oh, tumayo ang lalaking nakaitim, hawak ang bote ng alak, at ibinuhos ang alak sa ulo ng lalaking iyon. Hinihingi mo ang kamatayan. Swish. Sa isang iglap, tumayo ang ilang lalaki mula sa The North Sea. Naghahanap ng away. Walang pakialam na tanong ng lalaking nakaitim. Hindi, gusto ka naming patayin. Galit na dinuro siya ng lalaking basang-basa ng alak. Dalhin mo sa labas, huwag kang makialam sa negosyo nila dito. Inilapag ng lalaking nakaitim ang bote ng alak at tumalikod na para umalis sa bar. Sa kanyang likuran, 5 lalaki mula sa The North Sea ang sumunod na may layuning pumatay. Older 8, inutusan tayo ng iyong master na huwag nang gumawa ng anumang gulo. Nag-alinlangan ang kasama niya. Hindi ko kayang lunukan ang insultong ito. Ang Old 8 mula sa The North Sea ay galit na sumigaw, huwag mag-alala, ibababa natin siya at susunugan ang katawan. Pumayag. Ang mga lalaking ito mula sa The North Sea ay hindi ordinaryong tao, naisip nila na ang pagpatay sa isang tao ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Nagpasya silang lahat na magsanib puwersa. Nang marating nila ang desyerto na guho sa likod ng bar, huminto sa paglalakad ang lalaking nakaitim. Nakatalikod siya sa kanila. Apo, ipinapadala ka ngayon ni Lolo sa iyong kamatayan. Ang Old 8 mula sa The North Sea ay yumuko, kumuha ng brick, at dahan-daang naglakad patungo sa lalaking nakaitim. Ganun ba, mga kapatid mula sa North Sea? Natatawang sabi ng lalaking nakaitim. Ikaw you're a broken bar. Natigilan ang lahat. Ang pagkakakilanlan ng The North Sea, paano ito nalantad? Ngunit sa susunod na sandali, lumingon ang lalaking nakaitim. Sa kanyang mga kamay, duyan niya ang isang kahon ng mga nakatagong armas. N Omicron G0, S Omicron. Ang ilaw ng apoy ay nakabulag, at ang 5 lalaki mula sa The North Sea ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react sa kung ano ang nangyayari. Sila ay ginawang pugad ng trumpeta. 5. Inilagay ng lalaking nakaitim ang kahon sa lupa, naglabas ng listahan mula sa kanyang dibdib, at tinawid ang 5 pangalan. Kuwait. Sa oras na dumating si Julius Reed sa bar, wala siyang nakitang palatandaan ni Wendy Johnson. Ngunit sa nasirang pribadong silid, naramdaman niya ang isang marahas na pakikibaka na naganap. Amoy dugo pa rin ang kwarto. Nagtaka ito sa kanya. Kung alam ng mga tao mula sa The North Sea na ang balita ay nalik at nagpatuloy, hindi sila makikita sa ganitong kaguluhan. Pagtingin sa mga pader na maayos na hiniwa,
lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Ang matulis na mga gilid ay malinaw na nakakita ng labanan. At ang mga marka sa dingding ay malinaw na ginawa ng dalawang tao na may magkaibang estilo. Ang dating ay malawak at marahas na hindi napigilan. Ang huli ay tila mahina ngunit sa katunayan ay napuno ng kabagsikan. Kakaiba, walang tigil ang lakad ni Julius Reed sa silid at sa wakas ay napansin niya ang mga bahid ng dugo sa sahig. Isang labanan ang naganap, may nasugatan. Sino ba talaga yan? Tumayo siya, tumingin sa nabasag na bintana, at tumalon. May dumating dito bago siya at nakamove on kay Wendy Johnson. At sa hitsura nito, ang salarin ay isa ring Grandmaster. Nag-isip ng mabuti si Julius Reed at wala siyang maalala na mga kaibigan na mga Grandmaster. Hindi kaya may mga kaaway ang The North Sea. Saglit na naglalakad sa kalye, nakita niya ang isang tumpok ng mga sunog na katawan. Sino ba talaga ito? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at tinawagan si Aaron Jackson. Balak niyang tanungin kung ito ba ang kanyang ginagawa, ngunit kung isasaalang-alang na ang taong kumilos ay isang Grandmaster, ibinasura niya ang kaisipang iyon. Hindi maaaring makilala ni Aaron Jackson ang sino man sa klase ng Grandmaster. Padalhan mo ako ng kopya ng listahan. Pasigan niyang sabi. Boss, hindi ba dapat ipasa natin kay Oren Beaumont ang impormasyon sa Thunder Peak Hall? May balak ka bang kumilos sa sarili mo? Naguguluhan na tanong ni Aaron Jackson. Ang impormasyon ay naipasa sa Thunder Peak Hall sa pamamagitan ng mga kamay ni Oren Beaumont. Ito ang panahon para umupo at manood, hindi para pumasok sa away. Malubhang nasugatan ko si Brazen Beaumont ng Thunder Peak Hall at hindi na siya gagaling sa lalong madaling panahon. Ngunit ang isang Grandmaster ay nakipag-away kay Wendy Johnson, dapat kong malaman kung sino ang taong ito. Hinawakan ni Julius Reed ang kanyang ilong, malalim ang iniisip. Sige, ibinaba ni Aaron Jackson ang telepono at agad na ipinadala ang listahan sa mobile ni Julius Reed. Makalipas ang 10 minuto, si Julius Reed ay lumitaw sa North Mountain North Bar. Wala siyang nakitang sino man mula sa The North Sea. Ngunit sa likod ng bar, sa isang desyerto na lugar, nakita niya ang mga katawan ng mga lalaki mula sa The North Sea. Sino sa mundo? Kinuyam niya ang listahan, walang tigil sa paglalakad, kaibigan o kalaban. Ngunit kakaiba, habang tinitingnan ni Julius Reed ang mga lokasyon sa listahan, kahit saan siya pumunta, may naunang nakarating doon. Pag-aalis ng mga especially iya mula sa The North Sea. Maging ang Thunder Peak Hall ay hindi maaaring kumilos ng ganito kabilis. Sa pagtingin sa mga katawan ng mga lalaki mula sa The North Sea na nakakalat sa paligid, pinunit ni Julius Reed ang listahan sa kanyang mga kamay. Sa buong gabi, maraming lugar ang kanyang binisita. Maliban kay Wendy Johnson, na hindi alam ang kinaroroonan, lahat ng nasa listahan ay napatay. Sana, magkaibigan tayo. Napapikit si Julius Reed at mabilis na nawala sa loob ng bar. Samantala, sa isang supermarket sa Gonzales City, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumunta sa pinto at ibinaba ang shutter. Whoosh! Sinuntok niya ang pader. Hindi siya mapakali ng matagal. Sa wakas, inilabas ng lalaki ang kanyang cellphone, nanginginig habang nagdidial ng numero. Si Elders Victor, ang ating mga kababayan na lumulusot sa Gonzales City, pinatay na lahat. Si Mr. Nawawala ang Asherwind Euro Broken Bar. Pagkaraan ng mahabang panahon. Isang boses ng babae ang nagmula sa telepono, walang silbi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 978 Bayan North King Western Plateau. Patuloy ang pag-ihip ng malakas na hangin. Bagamat naramdaman na ng Gonzales City ang mainit na simoy ng hangin, narito pa rin ang malamig na hangin na tumatagos hanggang sa buto. Pagtingin sa kanluran, mahinang nakikita ng isa ang mga bundok na nababalutan ng nyebe na tumatayo sa mga ulap. 800 milya pasilangan ang nakatayo sa pangunahing altar ng 10,000 Mountain Alliance, DeMarco Mount. Maraming residente ang nakatira sa talampas, ngunit walang nang-ahas na lumapit sa pinakamataas na lugar nito. Doon, ang isang pastulan ay madalas na inookupahan ng mga mahiwagang taong nagpapastol. Hindi tulad ng mga residente, ang mga individual na ito ay nakasuot ng asol na kasuotan. Ang mga damit ay nakaburden ng mga bituin. At sa kanilang mga mukha,
Nakasuot sila ng mga kakaibang maskara. Sa gitna ng damuhan na ito ay nakatayo ang isang gusali. Sa loob ng gusali, isang malaking estatwa ng tao ang inukit. Hindi tulad ng mga ordinaryong estatwa, ang isang ito na gawa sa purong ginto ay may libu-libong mukha. Tinawag itong Thousand Faces God ng mga kalapit na tribo. At ang pinuno nila ay walang iba kundi ang diwata ng gabi. Kahit na ang mga miyembro ng tribo ay hindi pa nakita ang totoong mukha ng Night Fairy. Sa tuwing nakikita nilang lumitaw ang Night Fairy, iba ang mukha nito. Ang tanging patunay ng pagkakakilanlan ay isang pulang dugo na talam. Isang eksklusibong simbolo ng Night Fairy, na sumisimbolo sa pamumuno ng tribo. Nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan tungkol sa lugar na ito mula sa labas ng mundo. Ang Night Fairy ay hindi isang aktwal na pangalan ngunit isang titulo. Ang bawat pinuno ay tinawag na diwata ng gabi. Dahil sa maraming mukha, hindi man lang sigurado ang mga tribo kung ilang beses na pinalitan ang Night Fairy. Ang kahalili ay protektado mula sa isang murang edad, hindi nakikipagkita sa sinuman. Pagkatapos matanggap ang mga direktang turo ng Night Fairy, sila ay magsasama sa tribo sa likod ng isang maskara. Naghihintay lamang na ipatawag upang makumplito ang paghalili. Sa sandaling iyon sa Western Plateau, ang mga tribespeople ay nagpapastol gaya ng dati. Ngunit biglang, isang grupo ng mga kabalyerya ang nakitang nagmamadali mula sa malayo. Napakadilim ng gabi. Nang magsimulang manginig ang lupa ay saka lang nila napagtanto. Gaya ng dati, walang mga tagalabas na pinayagang makalapit. Woo! May bumusina ng alarm. Marami sa mga pastol na tribo ang naglabas ng mahahabang kutsilyo, na galit na nakatingin sa malayo. Ang mga kabalyerya ay palapit ng palapit. Ang mga lalaki ay nakabalabal ng itim, ang kanilang mga kabayong pandigma ay nakasuot ng itim na baluti na bakal. Sa dilim, tumakbo sila patungo sa kanila na parang Grim Reaper. Ang mga kamay ng mga mandirigma ay nakahawak sa pare-parehong itim na sibat, na puno ng masamang hangin. Diyos ko! Ang sub-leader ng tribo ay bumaligtad sa kanyang kabayo, na nagbatak ng scimitar upang salubungin ang umaakay na kabalyerya. Tumigil ka! Nang ang magkabilang panig ay wala pang 100 metro ang pagitan, itinaas ng sub-leader ang kanyang mahabang kutsilyo. Sino ang nangahas na pumasok sa teritoryo ng Night Fairy? Tumigil ka kaagad. Ngunit ang mga kabalyerya, sa halip na bumagal, ay lalo pang bumilis. Tumigil ka. Naglakas loob kang lumampas sa domain ng Night Fairy Euro Broken Bar. Boom! Daan-daang warhorse ang dumaan. Nang tumira ang alikabok, ang sub-leader ay natapakan sa hindi nakikilalang mga labi. Kahit na ang kanyang bundok ay nabawasan sa isang pool ng dugo. Sa talampas, ang mga miyembro ng tribo ay tulala. Bigla nilang napagtanto na ang panganib ay bumababa sa kanila. Mabilis, ang isang grupo ng mga tao ay galit na kumuha ng mga armas at nagsimulang lumaban. Ang sangay ng Night Fairy ay kabilang sa 10,000 Mountain Alliance, walang organisasyon o individual ang nangahas na gumawa ng kaguluhan doon. Bukod dito, sa mabigat na kakayahan ng Night Fairy, maraming boss ang humingi ng tulong sa paggawa ng mga maskara. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, may nagtaas ng slaughter knife, pinutol pababa sa kanilang mga ulo. Halos walang panlaban ang mga natarantang tribo. At isa-isa silang nahulog sa mga pool ng dugo. Pinahaba ng mga kabalyeryang nakasuot ng itim ang kanilang mahabang sibat, na patuloy na umaani ng mga buhay. Walang tigil na tumalsik ang dugo. Sa huli, sa talampas, tanging ang walang ari na kawan ng mga tupa ang natira. Bang! Naglalakad papunta sa entrance ng Great Hall. Bumaba ang mga kabalyeryang nakasuot ng itim na kabayo mula sa kanilang mga kabayo. Ang pinuno, na nakasuot ng itim na sandata sa labanan, ay itinusok ang kanyang sibat sa pintuan ng bulwagan. Bang! Matapos gumuho ang pinto, nanatili ang walang magawang mga katribo sa loob. Marami sa kanila ay babae at maraming bata. Tumingin sila sa mga kabalyero sa takot, na may pagsusumamo sa kanilang mga mata. Ang diwata ng gabi ay pumanig sa paniniil, gumawa pa ng mga maskara para sa mga kaaway ng Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na orden, kami, ang Wolf Cavalry, ay dumating upang lipulin ang mga rebelde. Dahan-daang iwinagayway ng nangungunang general ang kanyang kanang kamay, patayin. Ha!
Si Spears ay pantay na sinaksak pasulong. Walang tigil na tumalsik ang dugo sa rebulto ng Thousand Faces Man. Nang halos walang naiwang buhay sa loob ay tumigil ang mga kabalyerya. Tumalikod sila at umalis. Sa mga tambak ng mga bangkay, may ilang bata na nanginginig sa buong katawan, hindi nangangahas na gumalaw. Hari ng bayan sa Hilaga, bakit bigla kaming nagpalit ng ruta, hindi pumunta sa Gonzales City upang tulungan ang prinsesa, ngunit sa halip ay pumunta sa Western Plateau upang patayin ang mga taong ito? Isang kabalyero ang nagpahayag ng kanyang tanong. Kalooban ito ni Elders Victor. Sumakay ang general sa kanyang kabayo at nagsuot ng itim na helmet. Bilang isang general, sumusunod lang ako sa utos. Anumang bagay na nakikinabang sa The North Sea at nakakatulong sa aming paghahanap para sa pagsasauli ay sulit na gawin. Tumingin siya sa bulwagan na puno ng dugo at bahagyang ngumuso, hindi akalain ni Night Fairy, sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na ang paggawa ng mga maskara para kay Elder Victor ay magdadala ng kapahamakan sa kanya. Ang ganitong mga aksyon ni Elders Victor ay tila gumaganti ng kabaitan ng walang pasasalamat. Sabi ng isang kabalyero sa mabagsik na boses. Nagawa ni Elders Victor na pagsamahin ang North Sea ng hakbang-hakbang at pinilit pa nga si Windy Johnson na putulin ang sarili niyang mga kuko, sumuko sa ilalim ng utos ng prinsesa, lahat ay dahil sa kanyang walang awa na walang awa. Tinitigan ng general ang itim na sibat na basa pa ng sariwang dugo, puno ng pag-asa. Noon, sumalakay ang Wolf Cavalry ng libu-libong milya, nilipol ang North Sea. Ngayon, nagpapanggap kami bilang Wolf Cavalry, pinapatay ang bawat miyembro ng alyansa ng Night Fairy. Aaminin ko, gusto kong harapin ang Wolf Cavalry sa totoong labanan. Patayin. Sa likuran niya, ang mga mangangabayo, na nakataas ang kanilang mga sibat, ay sabay-sabay na sumigaw. Wolf Cavalry. 4 na taon nang nawawala ang sagradong pinuno, pinaghihinalaan ko na halos hindi makahawak ng kutsilyo ang Wolf Cavalry. Maaga o huli, magkakaroon tayo ng tunay na labanan sa Wolf Cavalry at pabagsakin sila mula sa kanilang mga kabayo. Galit na umungal ang mga ngabayo. Maaga o huli, darating ang araw na iyon. Itinaas ng general ang kanyang braso, tinitingnan ang sarili niyang kamay na may bahid ng dugo. Kung ang prinsesa ay aakyat sa trono ng sagradong pinuno, dapat na mapuksa ang Wolf Cavalry. Sa panahong iyon, tayo na ang magiging tunay na Wolf Cavalry. Ano ang susunod nating galaw? Tanong ng isa pang kabalyero. Sa Gonzales City, inilabas ni Town North King ang kanyang cellphone, tinitigan ang mga mensahe at umiling-iling na nakangiti, si Elders Victor ay nagkaroon ng problema sa Gonzales City. Ang aming unang batch ng mga especially iyan na nakatago sa Gonzales City ay napatay na lahat. Ang Young Master na lang ang natitira, hindi nangangahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Isang malas na simula, ang kabalyero ay nagsalita ng walang pakialam, ang mga taong iyon ay walang kabuluhan. Tara na, ang mga kabalyero ay nawala sa kadiliman. Gaya ng pagdating nila, lumipas ang oras na hindi alam. Isang tao ang nagmamaneho ng isang SUV na mabilis patungo sa lokasyon. Bang! Nabangga ang harapan ng sasakyan sa pasukan ng malaking bulwagan. Ang dalawang maliwanag na headlight ay nagpapaliwanag sa buong bulwagan. N-Omicron o S-Omicron. Ang unang nakita ay ang gintong estatwa na may bahid ng dugo. Pagkatapos, nagkalat ang mga bangkay kung saan-saan. Isang lalaki ang tumalon palabas ng sasakyan. Galit niyang pinagmasdan ang malagim na eksena, ang kanyang mga kuko ay bumabaon ng malalim sa kanyang laman. At nagbago ang mukha niya. Sa wakas, ito ay nanirahan sa isang nakapirming maskara. Thud. Napaluhod siya sa paghihirap, nagkatikip ang mga kamay niya sa mukha niya. Engkantado sa gabi, isang mahinang boses ang dahan-daang lumabas. Mabilis na tumangala ang tao, nagdududa kung naghahalusinate ba siya. Engkantado sa gabi. Nang dumating ang pangalawang boses, mabilis siyang sumugod. Hinihila ang isang bata mula sa mga bangkay. Sino ang gumawa nito? Galit na sigaw ni Night Fairy. Ang kanyang damit ay lumilipad ng walang hangin. Sabi nila, ang banal na pinuno, Wolf Cavalry. Sinasabi nila na ipinagkanulo mo ang sagradong pinuno at ipinadala upang poksain. May mga bata na takot na nagsalita. Wolf Cavalry. Biglang napangiti si Night Fairy. Tara na, yumuko siya,
Hinahaplos ang ulo ng bata. Para saan? Natatakot na tanong ng bata. Para makaganti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 999, Hilik Gonzales City, tahanan ni Julius Reed. Si Burl Radcliffe ay isang ordinaryong tao lamang at hindi na kailangan pang magpatuloy sa pagpapanggap. Paimpol siyang dumating sa mansyon kasama sina Kella Radcliffe at Knox Ridge. Matapos gumugol ng halos kalahating buwan sa kabisera, naging komportable si Julius Reed sa kanyang pag-uwi. Napakainit. Ang pakiramdam ng tahanan. Pinagbabatayan. Kaluskos. Isang tunog ng pagbukas ng pinto. Bumalik na. Nakangiting tanong ni Julius Reed na nakahiga sa sofa. Oo. Tuwang-tuwang tumugon si Cosmo, halatang hindi nasisiyahan habang lumalapit sa kanya at pumitas ng mansanas. Onji. S. Omicron. Crunch. Pilit niyang kinagat ang mansanas. Lillian Thompson, umakyat ka sa itaas at magpahinga. Wala dito para sa'yo, matulog ka ng maaga. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, at si Lillian Thompson, na magalang na nakatayo sa tabi niya, ay agad na umakyat sa itaas. Masunurin at masunurin, malinaw na isang propesyonal na tagapaglingkod. Guro, ang babaeng ito. Ang ganda niya, ha? Hindi ka ba natatakot na magselos ang asawa mo kung iuuwi mo siya? Tumaas ang isang kilay ni Cosmo at nagtanong, ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusundan ang umaatres na figure ni Lillian Thompson. Dapat sabihin, bilang isang babae, siya ay palaging napakasensitibo sa kanyang sariling uri. Mula sa pagpasok niya, napansin niya si Lillian Thompson. Mature, sexy, may pahiwatig ng malarena na dominasyon. Ngunit nang makipag-usap kay Julius Reed, kumilos siya bilang masunurin bilang isang batang babae, napakamagalang sa kanyang mga salita at kilos. Nagseselos. Yaya lang siya. Ibinalik ko siya upang hindi lamang protektahan ang asawa ng iyong Panginoon kundi upang gawin din ang mga gawaing bahay. Bakit hindi ko gagawin? Sa pagharap sa pagtatanong ni Cosmo, si Julius Reed ay sumagot ng walang pakialam. Kung si Nelson ay maaaring maging isang yaya sa kabisera ng walang anumang mga problema, hindi banggitin si Lillian Thompson, na isang tunay na yaya. Oh, bumalik si Cosmo sa dati niyang walang siglang kilos. At paano naman si Bamboo Whittaker? She asked in a half-hearted na paraan. Bamboo Whittaker ay babalik bukas, babalik kasama si Nelson. Dumampot ng mansana si Julius Reed at itinapon ito, sinabi ni Aaron Jackson na maghihiganti ka kay Lily Jordan at hiniling sa akin na pigilan ka. Alam mo ba kung bakit hindi ako nakialam? Guro, pinagtatawanan mo ba ako? Inihagis ni Cosmo ang mansanas pabalik sa mangkok ng prutas sa isang half. Hindi talaga siya lumaban. Si Lily Jordan, isang mahinang babae, ay tila walang karanasan sa pakikipaglaban. Ngunit siya ay lubos na sanay. Ang dalawa ay lumaban sa loob ng kalahating oras, ang isa ay matigas ang labanan at ang isa ay halos walang karanasan sa pakikipaglaban sa iba. Gayunpaman, ito ay isang pagkapatas. Ang kanyang Panginoon ay medyo sikat, at si Lily Jordan ay maaaring ituring na isang henyo. Normal lang kung hindi mo siya matalo, at kung hindi mo siya matalo, kailangan mo lang magsikap. Sumando si Julius Reed, na nakangiting inaalaw siya ay supling ng isang matandang kaibigan ko, baka maging magkaibigan pa kayo sa hinaharap. Ang pagbanggit kay Lily Jordan ay nagbigay kay Julius Reed ng malaking sakit ng ulo. Noong araw, namatay si Ian Jordan sa kamay ng mga tao sa North Sea, at bagamat na ipaghiganti niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanila, hindi niya kayang buhayin si Ian Jordan. At dahil sa pangako niya noon, nakonsensya siya kay Lily Jordan. Ngayon, hanggat natitiyak ang kanyang kaligtasan, kung gusto ni Lily Jordan na mag-imbestiga, hahayaan niya itong gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa North Sea ang pumatay kay Ian Jordan. Ang dalawang tigre ay hindi makakasama sa isang bundok. Tahimik na sinabi ni Cosmo, Guro, wala ka bang balak na bigyan ako ng asawa ng Junior Master, hindi ba? Hindi pa niya natatalo si Lily Jordan at nagngangalit na. Kaibigan. Imposible yon. Magkaaway silang dalawa ngayon. Labanan hanggang kamatayan. Umakyat ka na at matulog. Bukas, kailangan kong makipagkita kay Otis Radcliffe at makita kung anong mga pagbabago ang naranasan ng kahihiyan mula sa nakaraan sa suporta ng mga tao sa North Sea.
Ang pagbabalik ni na Otis Radcliffe at Zaid Radcliffe ay nagbigay ng anino sa Gonzales City. Ngunit nakita ito ni Julius Reed na medyo nakakaintriga. Ayon sa intelligence na nakuha niya kanina, si Zaid Radcliffe ay maaaring may ugnay sa Thunder Peak Hall. At para kay Otis Radcliffe, isa na siyang kutsilyo sa kamay ng North Sea. Isang kutsilyong sabik na tumusok sa lupa ng Gonzales City. Hindi sila maginhawang magpakita sa publiko, kaya hindi masangkop ang pagpili kay Otis Radcliffe bilang kanilang tagapagsalita. Una, ang pamilya Radcliffe ay palaging nakaugat sa Gonzales City, at dati itong sinusuportahan ng Radcliffe Group. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng Gonzales City ay mahalagang kontrolin ang lifeline nito. Maraming tao ang magiging allopiers ng the North Sea. Pangalawa, si Otis Radcliffe ay kapatid ni Kela Radcliffe. Gamit ang isang miyembro ng Radcliffe family upang suriin ang isa pa mula sa parehong pamilya, ang alitan ng magkapatid ay nangangahulugan na sila ay lalaban hanggang sa kamatayan. Umupo na lang si Baylor Davenport para makinabang sa kanilang alitan. Kalahating oras lang ang nakalipas, nakatanggap si Julius Reed ng tawag mula kay Itay Huntington, na nagsasabing bibisita si Otis Radcliffe sa 5-State International bukas. Upang talakayin ang kandidato para sa tagapangulo ng alyansa sa negosyo at mga pagbabago sa mga tauhan ng alyansa. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Gonzales City ay natangay ng malaking halaga ng kapital. Maraming negosyante ang lumipat ng panig, na nagsimulang suportahan si Otis Radcliffe. Ang binata na itinaboy na parang asong naliligaw kanina lang ay biglang nag-transform bilang isang mayamang tycoon. Kahit na ang dating hindi gaanong kagalang-galang na Radcliffe Group ay halos maubos ng mga bisita ang threshold nito. Halos araw-araw, isang malaking bilang ng mga negosyante ang pumupunta rito upang talakayin ang pakikipagtulungan kay Otis Radcliffe. Sa buong proseso, walang aksyon si Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City. Siya ay ganap na natabunan, at si Otis Radcliffe ay tinawag na ang bagong pinakamayamang tao sa Gonzales City. Habang itinutulak ng mga bagong alon ng Yangtze River ang mga luma, bumalik din si Zaid Radcliffe sa Gonzales City, ngunit nanatili siyang napakababa. Nakatuon ang lahat kay Otis Radcliffe, at walang nakapansin na magkasunod na bumalik ang lolo at apo. Hindi natulog. Tumangala si Julius Reed upang makita si Kela Radcliffe na tahimik na naglalakad palabas ng kwarto. Tumango si Kela Radcliffe at tahimik na lumapit, umupo sa tabi ni Julius Reed. Palagi kong nararamdaman na ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Sabi niya, si Otis Radcliffe ay dapat may tumulong sa kanya, kung hindi, sa kanyang karakter, paano siya magkakaroon ng napakaraming pera. At minsan mong binali ang kanyang binti, ngayon ang hamak na tao ay nasa asenso, tiyak na maghihiganti siya sa iyo. Kung hindi, hindi tayo dapat pumunta bukas. Pag-aalala at pagmamakaawa ang nasa mga mata ni Kela. Talagang natakot siya. Mula sa pagbaba niya ng eroplano, napakaraming nangyari. Kung hindi dahil sa sunod-sunod na pagtatangkang pagpatay, at pagmamasid kay Shirley na pinatay sa villa ng pamilya Carmichael ng sarili niyang mga mata. Kaharap ang impostor na si Burl Radcliffe ngayon, bumagsak na sana siya. Si Aaron Jackson ay peke, ang kanyang ama ay peke. Sa mundong ito, ano pa ba ang totoo? Talagang natakot si Kela Radcliffe na balang araw ay maging peke rin si Julius Reed. Hindi siya makatulog. Paghahagis-hagis. Nagpupumilit na makatulog. Hindi natin ito maiiwasan, kailangan nating harapin ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Julius Reed habang hinayla siya sa kanyang mga bisig at marahan siyang inaalok, dahan-dahan lang, kung mabali ko ang isang paa niya sa nakaraan, bukas ay mababali ko na ang dalawa niyang binti. Ang sinumang naging mayabang sa harap ko ay lumuluhod na parang aso na humihingi ng awa. Sakto lang, gusto niyang gamitin si Otis Radcliffe para hampasin ang mga tao mula sa the North Sea. Noong nakaraan, nasira niya ang ilang mga alyansa ng the North Sea, at magagawa niya rin ito ngayon. Kahit wala ang Wolf Cavalry, kahit wala ang 10,000 Mountain Alliance. Kaya pa rin ni Julius Reed. Matulog ka na, napagod ka sa paglalakbay, nakangiting sabi nito habang hinahalikan ang noo nito. Stay with me tonight, sabi ni Kela Radcliffe, namumula ang mukha. Bagamat nakaramdam siya ng takot sa loob, nang maisip niya ang tungkol sa 4 na taon nilang pagsasama. Okay.
Binuhat ni Julius Reed si Kela Radcliffe at dinala sa kanilang kwarto, sabay hagis sa kama. "Be gentle," nahihiyang bulong ni Kela Radcliffe. Napakadilim ng kwarto, pero sobrang pula ng mukha niya. "Oh," napakamot ng ulo si Julius Reed, humihingi ng tawad sa kahihiyan, "Sorry, Mrs. Maligo muna ako," naguguluhang sabi ni Kela Radcliffe. Nag-iisip ng matagal sa banyo, sa wakas ay inihanda ang sarili sa pag-iisip. Ngunit nang maisuot na niya ang kanyang bathrobe, nag-spray ng pabango, at nakarating sa pintuan ng kwarto. Narinig niya ang hilik ni Julius Reed. Napakaingay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1000:1000 Mga kabanata magbasa ng higit pang mga aklat ang walang katapusang kadiliman ay nagkukubli sa mga napipintong panganib. Gonzales City, Radcliffe Hotel. Nakaupo si Otis Radcliffe sa presidential suite, may hawak na baso ng alak. Kahit gabi na, napuno ng mga tao ang kwarto. "Binabati kita, Pangulong Radcliffe, sa iyong matagumpay na pagbabalik. Iinom ako niyan." Ang mga lokal na bigwigs ng Gonzales City ay halos lahat ay nakaupo sa mesang ito, bawat isa ay may isang nakakabigay puri ng ngiti. Ang bawat tao'y sabik na itinaas ang kanilang mga baso at uminom ng abandonado. "Ikinagagalak kong mag-ambag sa aking bayan at makipagtulungan sa inyong lahat," inikat ni Otis ang pulang alak sa kanyang kamay at mahinahong sinabi, "Alam kong lahat kayo ay may pagdududa, ngunit pagdating ng panahon, mauunawaan ninyo. Ang pagsunod sa akin ay hinding-hindi ka maliligaw." Tunay nga, ang ating Pangulo na si Radcliffe ay galing sa murang edad. Kahit na siya ay walang muwang at pinalayas sa Gonzales City, tingnan mo ngayon Euro, isang dragon ang nakatakdang pumailang lang sa kalaunan. Isang lokal na taga-buo, medyo nahihilo, ang nagsalita na namumula ang mukha. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat ng nasa mesa. Iyon mismo ang paksang dapat nilang iwasan. Ang pagbabalik ni Otis sa kaluwalhatian ay higit na napinsala ng anumang pagbanggit sa kanyang nakaraan. Ang katotohanan na si Julius Reed ay nabali ang kanyang mga binti ay karaniwang kaalaman sa mga tao ng Gonzales City. Ang taga-buo lang ba ang nakakaalam nito? Ngunit walang nang ahas na pukawin ang palayok ng kaguluhan na ito. Sandaling katahimikan ang bumalot sa mesa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Otis ngunit mabilis na bumalik sa normal. Hindi mahalaga, sinong hindi pa bata noon. Itinaas niya ang kanyang baso at bahagyang nagmungkahi, "Mag-toast ba tayo sa kabataan?" Sa kabataan. Itinaas muli ng lahat ang kanilang mga baso at nagtawanan habang inuubos ang alak. "Mr. Martin." Pagkatapos uminom, tumingin si Otis sa tagapagtayo na nagsalita kanina, "Noong araw, sinimulan mo ang iyong karera sa demolisyon, tama?" Eksakto. Si Desmond Martin, namumula ang mukha dahil sa pag-inom, proud na ipinagmalaki, "Noon, wala akong pera. Ngunit nagpahinga ako sa proyektong iyon at gumawa ng isang kapalaran." Habang ikinwento niya ang kanyang pag-angat sa kayamanan, lubos niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Kahit na hanggang sa hinamak. "Actually, dapat talaga nag-aral ka pa noon. Trust me, education does more than just impart knowledge Euro, ito rin ang legal iligtas ng mga buhay," mahinang sabi ni Otis. Sa pangungusap na iyon, naramdaman ng lahat na may mali. Ang mga salita ni Otis ay may kalakip na mensahe. May sumipa kay Desmond Martin sa ilalim ng mesa, sinusubukang ipaalala sa kanya na huwag magsalita ng biglaan. Ngunit lasing sa alak, paano malalaman ni Martin na nagkamali siya sa pagsasalita? "President Radcliffe, ano ang silbi ng edukasyon? Halos hindi ako marunong magbasa," at tumingin sa aking mga empleyado Euro, lahat mula sa mga nangungunang unibersidad, ngunit nagtatrabaho pa rin sila para sa akin. Sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, si Martin ay naging mas matapang. Kumaway ang kanyang mga kamay, sumigaw siya, "Maniwala ka sa akin, ang aking sekretarya sa opisina, siya ay isang FOD na nag-aral sa ibang bansa. Anong gamit niyan? Naghahadyos lang ako ng pera para hatiin ang mga paa niya. Edukasyon, anong mga toro?" Tumawa si Otis at iniskan ang kwarto, "Sino ang nagdala sa kanya dito?" "Ako iyon, President Radcliffe." Dahan daw ang tumayo ang lalaking nakasuot ng suot na katabi ni Martin, nakayuko ang ulo. Hindi siya nang ahas na salubungin ang tingin ni Otis.
Sa katunayan, marami ang naniniwala na si Otis ay nakatagpo lamang ng isang benefactor o sinaktan ito ng mayaman dahil sa sobrang swerte. Gayunpaman, ang mga may wastong pakikitungo lamang sa kanya ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanyang kilos. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ng dating spoiled na anak ng Radcliffe family nitong mga nakaraang buwan. Third brother of Leopold family, your friend is quite the character, komento ni Otis sa lalaking nakatayo, nakangiting tumango. Pumalakpak. Sa takot, ang ikatlong kapatid ng pamilya Leopold ay biglang lumuhad, President Radcliffe, ako. Third brother, anong problema? Hindi naunawaan ni Desmond Martin na ang panganib ay gumagapang. Sanay magsalita ng walang pagpipigil, wala siyang nakitang mali. Ngunit ang ikatlong kapatid ay hindi nang ahas na magbitaw ng isang salita. Nakita niya ang mga mata ni Otis Euro, hindi sila tao, kundi sa isang hayop. Third kuya, anong ginagawa mo? Inikat ni Otis ang kanyang baso at humigop ng masasarap na pagkain, magkaibigan tayo rito, sobra ka nang uminom. Pagkatapos magsalita, inilapag niya ang kanyang baso sa mesa, inikat ang kanyang katawan para tawagan ang isang kakaibang lalaki, Young Kensington, kailangan kong gumamit ng banyo. Aha, ang lalaking tinatawag na Young Kensington, nakasuot ng puting suit, ay nagsalita sa unang pagkakataon. Dati, umiinom lang siya at hindi nagsasalita. Desmond Martin, sabay na tayo. Tumayo si Otis Radcliffe at lumapit kay Desmond Martin. Oo naman, si Desmond Martin, na ipinagmamalaki at nasisiyahan, ay tumingin sa paligid sa lahat ng nasa mesa at pagkatapos ay tumayo upang umalis sa pribadong silid. Talagang isang karangalan ang pumunta sa banyo kasama si President Radcliffe. Desmond Martin, alam mo ba kung bakit kita pinag-aralan? Habang naglalakad sila, biglang nagsalita si Otis Radcliffe. Haha, ako ay isang simpleng tao, hindi katulad mo, President Radcliffe, isang may kulturang tao. Tumawa ng malakas si Desmond Martin, pumasok sa banyo, at tinanggal ang kanyang sinturon, hindi ko na kailangang magbasa ng mga libro, walang silbi. Mabuti ang pagbabasa, kung hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Pagkasabi nun, biglang kumilos si Otis Radcliffe at sinakal si Desmond Martin mula sa likod. Ang pagkabali ng kanyang mga binti ni Julius Reed ay isang kahihiyan sa kanyang buhay. Ngayon pa lang, napanaginipan niya ang sarili na nakaupo sa wheelchair, umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, naglakas loob pa si Desmond Martin na ilabas ang pangyayaring iyon. Kung hindi siya mamamatay, sino kaya? Presidente. President Radcliffe. Namula ang mukha ni Desmond Martin habang nagpupumiglas. Magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay. Pumalakpak. Kinaladkad siya ni Otis Radcliffe sa bintana at pilit na tinulak palabas. Mula sa ilang mga kwento mataas, malayang bumagsak si Desmond Martin. Ang kanyang mabigat na katawan ay bumangga sa isang kotse sa ibaba ng lakas. Ang alarma ay tumunog ng malakas, ang kanyang katawan ay napawi. Tumayo si Otis Radcliffe sa tabi ng bintana, bumunot ng sigarilyo. Sinindihan niya ito ng tahimik. Nakaligtas siya ng ilang malademonyong buwan. Ang isip, katawan, at maging ang kanyang pag-iisip, ay sumailalim sa mga pagbabagong nakakasira sa lupa. Hindi na siya ang walang ingat na mayaman na pangalawang henerasyon na palaging tinatawag na tulala si Julius Reed at gustong lumaban. Ngayon, gusto niyang mawala ang lahat kay Julius Reed at lumuhad sa harap niya. 3 minuto, nasunog ang isang sigarilyo. Napakabagal. Nang masunog ang apoy mula sa upos ng sigarilyo sa kanyang mga daliri ay napagtanto lamang ni Otis Radcliffe na naubos na niya ang sigarilyo. Pinisil niya ang upos ng sigarilyo sa labas ng bintana, tinitignan ang mga galos niyang kamay. Nakangiti siyang lumabas ng restroom. Pagbalik niya sa private room, tahimik ito na parang nicho. Lalo na si third brother ng Leopold family, na likas na tumingin sa pinto. Ngunit si Otis Radcliffe lang ang bumalik. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Otis Radcliffe at muling umupo sa kanyang pwesto. President Radcliffe, may bumabagabag ba sa iyo? May nagtanong. Ngayon lang, sobrang uminom si Desmond Martin at nagpumilit na umakyat sa bintana ng banyo para kumanta. Hindi ko siya napigilan. Nadulas siya at nahulog. Kinuha ni Otis Radcliffe ang kanyang baso,
labis na nalungkot, at uminom. Napabuntong hininga ang mga tao sa kwarto. Patay na siya. Ang Desmond Martin na nagyayabang ngayon ay napawi. Hindi siya pinalad na nakatrabaho ka. Ang iba ay mabilis na kinuha ang kanilang mga salamin, na nagkukunwaring malungkot, dinala niya ito sa kanyang sarili, wala itong kinalaman sa iyo. Kahit na ganoon ang kaso, nagigilty pa rin ako. Umiling si Otis Radcliffe, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, let's call it a day. Si Thomas Pendleton at third brother ng Leopold family ay nananatili. Sa iba pa, magkikita ulit tayo sa susunod. Gamaan ang pakiramdam ng mga taong naruroon. Ngunit ang mukha ni third brother ng Leopold family ay kasing puti ng papel.